Kabanata 281 hanggang Kabanata 270. Kabanata 281. Tiningnan ni Sam ang itim na kutsilyong may iisang talam. Puno itong natatakpan ng itim na usok. Ito ay isang sinumpaang sandata. Ang mga sinumpaang sandata ay likas na mga sandatang pinamamahalaan ng mga espiritu, ngunit iginagalang silang sinumpa kapag ang taong nag-aalaga ng espiritu ng isang sandata ay hindi makontrol at makakuha ng pagtanggap mula sa espiritu ng sandata, nagiging sanhi ito ng pagkabigong landas ng sandata, at ang espiritu ng nagpapalakas ng lakas ay kainin ng espiritu ng sandata kung pipilitin niyang gamitin ito sa kabila ng kawalan ng pagtanggap. Kung iyon lang naman ay wala namang labis na dapat ikabahala, ngunit ang problema ay ang mga sinumpaang sandatang nakakuha ng pag-iisip ay magsisimulang mag-alaga ng kanilang sarili, maaari silang gumamit ng tiyak na elemento ng neutral na espiritual na lakas para dito. At kapag umabot sa tiyak na antas, magkakaroon sila ng likas na espesyal na galaw. Ang espesyal na galaw na ito ay malaking panghihikayat sa mga nagpapalakas ng lakas, kaya ito ay lubhang hinahangad. Dumarami ng maraming beses ang lakas ng pag-atake nito. Kaya, ang bawat dalubhasa ay gustong subukan ang kanilang swerte sa isang sinumpaang sandata. Ngunit ang mga karaniwang sandatang may espiritu ay bihira na nga, paano pa kaya ang mga sinumpaang sandata? Kaya, napakalaki ng panghihikayat. Ginamit ito ni Merali bilang huling hadlang para sa mananalo. Kung sapat na lakas ng kalooban ng mananalo at kayang harapin ang lahat ng kasakiman at hadlang na maaari niyang maranasan, maaaring may pagkakataon siyang mapasakop ang espada. Ang iba pang mga kandidato ay nakatingin sa espada na may mga mata na namumula. Manggagaling sila sa iba't ibang kapangyarihan, ngunit narinig na nila ang tungkol sa mga sinumpaang sandata at lalo na ang sandatang ito, ang espada ng anino. Ang sinumpaang sandatang paulit-ulit na lumitaw sa kasaysayan ng mundong ito. Ang bawat taong gumamit ng espadang ito ay isang tirano sa kanilang panahon. Lahat sila ay nasa ibabaw ng kanilang mga kapantay at namuno sa isang panahon, ngunit sa huli ay talanade ng espiritu ng espada. Tiningnan ni Sam ang aura na ibinubuga ng espadang ito, dahan-dahan siyang lumakad patungo sa plataporma at hinawakan ito sa hawakan. Naramdaman niya ang hindi alam na presensyang sinusubukang pigilan ang kanyang paghawak sa espada. May isang bagay na magkapareho ang mga sandatang may espiritu, napakapagmamataas sila at ang pagmamataas na iyon ay napakalaki na may ilang tuntunin silang kusang loob na sinusunod. Ang espiritu ay magbibigay ng pagkakataon sa gumagamit sa pamamagitan ng pakikipagkumpetensya sa kanya sa isang digmaan ng isip. Maaari pa nitong pigilan ang sarili nitong antas para umangkop sa antas ng gumagamit at makipagkumpetensya ng patas. Walang nakakaalam kung paano ito nabuo, ngunit mahigpit na sinusunod ang mga tuntuning ito. Isa pang bagay, bago makamit ang pagtanggap mula sa espiritu, hindi maaring ilagay ang sandata sa loob ng anumang kagamitan para sa pag-iimbak. Sa asensya, maaari pa rin itong mateleport at sumama sa gumagamit. Ngunit hindi sila madadala sa anumang paglipat ng espasyo na maaaring ilipat sila sa isang pinaghihigpitang espasyo. Sinubukan ni Sam na ilipat ang espada sa banal na dimensyon, ngunit nalipat pa rin ang tuntuning ito at pinigilan ang paggalaw. Hindi iniisip ni Sam iyon. Sa kasalukuyan, tila natutulog ang espiritu at maaaring nauugnay ito sa lugar kung saan sila naruroon. Kumuha si Sam ng tela na gawa sa Heaven Spirit Silk at binalot ang talim nito bago isabit ito sa kanyang likod. Habang pinapanood ng mga kandidato ang eksenang iyon, bigla silang lahat ay kumislap, at bago pa nila mapagtanto, muling lumitaw sila sa kani-kanilang lungsod kung saan naruroon ang mga tore dati. Muling lumitaw sina Sam at ang kanyang mga kaibigan sa parehong lugar kung saan dating naruroon ang tore. Nang sandaling lumitaw sila, medyo nalula sila ngunit hindi nagtagal ay napagtanto na nasa pamilyar na silang lugar. Naramdaman ni Sam na may pansamantalang selyo pa rin sa espada, parang ang espiritu ay pinilit na matulog sa ilang panahon ng isang panlabas na puwersa. Gayunpaman, makakatulong pa rin ito sa kanya dahil may mga bagay pa siyang kailangang ayusin bago siya makapag-focus sa espada. Pumunta sila sa mansyon ni Sam at matapos ang ilang pahinga, kinabukasan ay lahat sila ay nakaupo sa bulwagan dahil nais ng kanyang mga kaibigan na sabihin sa kanya ang isang bagay. Nagpasya si Hawk na umalis, dahil alam niyang wala na siyang magagawa para kay Sam, hindi lamang iyon, napagtanto rin niya na ang agwat sa pagitan niya at ng iba pang mga kandidato mula sa ibang rehiyon at sa mundo ay mas malaki pa kaysa sa kanyang inaakala. Hindi ko alam paano kita mababayaran. Ngunit kung may gusto kang ipagawa sa akin sa hinaharap, mangyaring huwag kang maiyang sabihin. Lubos akong nagpapasalamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Sa mga salitang iyon, umalis si Hawk matapos ibigay kay Sam ang isang pagyuko. Tama nga ang iniisip ni Hawk, wala na siyang magawang tulong kay Sam sa ngayon at isang misteryo pa kung kakailanganin pa siya ni Sam sa hinaharap. Hindi doon natapos ang mga poem.
Nagulat si Sam nang ang kanyang tatlong kaibigan ay nais din na umalis. Nakita ang kanyang nakakagulat na hitsura, tumawa si Philip at nagsabi. Ano, sa tingin mo ba hindi ka na nakakasawa sa iyong palabas na nag-iisa ka lang? Hindi kami masyadong makakatulong sa iyo sa maraming bagay at nagiging masusobrahan na rin kaming spoiled dahil nasa tabi mo kami. Makikita ka namin sa loob ng 6 na buwan sa iyong bagong lungsod. Hindi hinintay ni Philip ang kanyang sagot at sumakay sa level -4 na hayop na nakuha niya mula sa duke dati at umalis sa lugar. Tumango na lang si Jack kay Sam nang walang sinabi at umalis. Ngayon, si Watt na lang ang natitira. Ibig mo rin bang umalis? Tanong ni Sam. Oo. Kung gayon, ano pa ang hinihintay mo? Mag-ingat ka na lang sa iyong paglalakbay. Kung may anumang problema, pumunta ka lang sa malapit na Artisan Tower. Siguradong mayroon na silang mga litrato namin doon. Hindi ka magkakaroon ng anumang problema doon. Hindi, boss. Hindi iyon ang punto. Ito ay tungkol kay Felicia. Hindi ko na-examine ang kanyang ugali dahil sa bagay na ito tungkol sa mana. Kaya, bago ako bumalik, huwag mong lutuin ang bigas. Hindi na binigyang pansin ni Sam ang kanyang kalokohan at sinalpak siya ng suntok na nagpabuga sa kanya palayo. Ano bang pumapasok sa iyong isip? Sa tingin mo ba ganun ako kaga? Sapat na nasa kanya iyon. Hindi niya alam kung saan nakuha ni Watt ang ideyang iyon. Lubos siyang nababagabag. Iniisip na rin niya na malakas na naimpluwensyahan ni Philip si Watt. Napaatsu si Philip na nakasakay na sa kanyang hayop. Hindi niya alam na siya, naganap na inosente, ay sinisisi dahil sa mga kilos ni Watt. Felicia, tawag ni Sam sa kanya ng malakas. Ang babaeng may buhok na kulay blonde ay mabilis na tumakbo patungo sa kanya na may pag-aalala. Impakehin mo ang lahat ng iyong gamit, kailangan mong umalis kasama si Watt at maglakbay kasama siya sa loob ng 6 na buwan, huwag kang mawawala sa kanyang tabi. Sabihin mo sa iyong kapatid na maghanda rin. Susundan niya ako sa bagong lungsod. Hindi pa niya binigyan ng sapat na oras para batiin siya at nagbigay na lamang ng mga tagubilin. Tumango si Felicia at mabilis na umalis sa lugar. Si Watt na ngayon ay tumayo na at nahihilo pa rin mula sa suntok ay sinubukang magsalita. Ngunit boss, natigilan ang kanyang mga salita nang makita niya ang madilim na mukha ni Sam. May sasabihin ka pa ba? Tanong ni Sam na may mga mata na puno ng galit. Lumunok si Watt sa takot at nagsabi. Hindi po, boss. Paalam. Makikita kita sa loob ng 6 na buwan. Pagkatapos noon, umalis siya sa lugar kasama si Falk. Tiningnan ni Sam ang abot tanaw habang iniisip ang lahat ng oras na ginugol nila magkasama. Naramdaman niya na tama sila. Hindi sinasadyang naging sobrang pag-aari niya sila at kinuha ang lahat ng pressure mula sa kanila. At bilang kapalit, inagaw niya sa kanila ang mga pagkakataong palakasin ang kanilang lakas at kalooban. Sinimulan na niyang gawin ang mga paghahanda para umalis patungo sa kanyang lungsod. Ang lungsod ni Sam. Kailangang bilasan na ni Sam ang mga plano para sa lahat ng kanyang naisip. Sumakay siya sa Vulture para makarating sa lungsod, ngunit sa sandaling bumaba siya sa lungsod, ang una niyang tinanggap ay ang presensya ng emperador. Narito si Art para sa isang dahilan at tila dumating siya rito magdamag. Pumunta silang dalawa sa isang pribadong silid. Maaari ko bang malaman kung bakit ka narito? Tanong diretso ni Sam. Narinig kong nalinis mo ang lahat ng 4 na mana ni Merali at mayroon ka pang hawak na sinumpaang sandata na tinatawag na espada ng anino. Sulyap niya ang espada ng anino na nakabalot pa rin sa tela habang siya ay nagsasalita. Oo, totoo iyon. Nandito ako para babalaan ka tungkol sa sitwasyong ito. Hindi maliit na tauhan si Merali at maaaring narating na ng lahat ng kapangyarihan sa planeta ang balita tungkol sa iyo. Maraming tatangkain na saktan ka at ang iyong mga kaibigan. Maaari ko bang malaman kung nasaan sila? Pumunta sila para maglakbay sa kontinente. Mukhang medyo nababagabag si Art dito. Mahirap kung kailangan nilang harapin ang mga problema ng mag-isa. May paraan ba para makontak sila? Hindi na kailangan iyon. Nais nilang harapin ang ilang problema ng mag-isa para makita nila kung paano sila makakalaban ng wala ako at tiwala akong kaya nila. Gayunpaman, nasa kontrol mo naman ang pormasayon ng Space Gate, hindi ba? Hindi mo ba malalaman kung talagang darating sila? Humikbi si Ark at nagsabi. Iyon ang pangunahing problema. May ibang paraan sa mga kamay ng mga kapangyarihang ito. Maaari nilang ipadala ang sinumang mas mababa sa yugto ng nascent sa tiyak na mga lokasyon ng hindi nangangailangan ng mga pormasayon ng Space Gate, batay lamang sa mga koordenada. Talaga, nagulat si Sam. Oo, ang lahat ng pangunahing kapangyarihan ay may mga gumagamit ng elemento ng espasyo sa kanilang mga kamay.
Mula pa noong bata pa, ang mga taong nagising na may mga elemento ng espasyo ay sinasanay sa lahat ng uri ng transportasyon at mga kakayahang pantulong sa mga pinaghihigpitang kondisyon para magamit sila para sa mga aspeto nitong ito. Hindi pa rin sila makakabuo ng mataas na lakas sa labanan dahil sa kakulangan ng mga kasanayan at mapagkukunan na ibinibigay. Ngunit gayunpaman, sila ay mga piling tao lamang na hindi makakakuha ng mga awtoritatibong posisyon. Lahat sila ay natatakot na ang isang taong may kakayahang pang-espasyo ay maaaring madaling malumpasan sila kung maayos na mapapaunlad. Maaari na nilang patayin sila, ngunit gusto lang nila ang kakayahang ito para ilipat ang kanilang mga tauhan sa iba't ibang lugar kaya pinanatili nila ang kanilang buhay. Mag-ingat ka. Narinig kong aasikasuhin mo ang iyong mga kakayahan sa susunod na 6 na buwan. Laging kang lilipat-lipat, sana ay ligtas ka. Iniisip iyon ni Sam at tumango. Salamat sa paalala. Ngunit huwag kang mag-alala. Hanggat hindi sila mga nagpapalakas ng lakas na nasa yugto ng nascent, baka kaya kong harapin ang mga bagay. Ngayon nga pala, may iba pa akong gustong talakayin sa iyo. Dahil bagong pinalawak mo ang imperyo, hindi ka ba kulang sa pondo para maibalik ang mga nasira at ayusin ang mga lungsod? Gusto mo bang kumita ng madaling pera? Kabanata 282. Nagulat si Ark sa sinabi ni Sam. Tama naman talaga ang sinabi ni Sam. Kailangan niya ng maraming pera para maibalik ang mga nasira ng digmaan at kailangan din niyang bayaran ang mga gantimpala para sa mga sundalo. Bagamat binigyan na niya ng gantimpala ang mga pangunahing nag-ambag, kailangan pa rin niyang magbigay ng gantimpala sa iba pang natitirang sundalo. Ano ang iniisip mo? Tanong ni Art nang may pagkamausisa. Blackwater. Diretsyong natigilan siya sa sinabi ni Sam. Hindi niya inakala na ganito ang paraang sasabihin ni Sam. Hindi maliit ang usapan tungkol sa Blackwater. Kahit na ibigay ko pa ang lahat ng aking pagsisikap, hindi ko pa rin napatigil ng ganap sila. Ito ang pinakamalaking pangkat sa ilalim ng lupa sa kanlurang kontinente at ang pinuno nito ay isang transcendent. Hindi ko alam kung saan siya nakatira, minsan akong nakipaglaban sa kanya matapos kong makuha ang pamamahala, ngunit nakatakas siya. Sa Arian, lubhang nabawasan ang kanyang impluensya. Ngunit tumakas siya patungong Orion. Kung gusto nating harapin ang Blackwater, hindi sapat na sirain lamang ang mga base nila. Kailangan ko rin siyang hulihin. Ngunit sa isang palatandaan ng pagpigil, makakatakas siya. Ngumiti si Sam sa mga sinabi ni Ark. Sigurado ka bang ang Blackwater ay nasa kanlurang kontinente lamang at iyon pa ay sa Orion? Oo. Kahit na maaaring may ilang bakas sa Arian, hindi naman ito karami, mga impluensyang gang lamang sila doon. Kung gayon, mas madaling gawin ang mga bagay. Mula sa sinabi mo, ikaw lamang ang makakapagharap sa taong nangunguna sa likod ng lahat ito. May kumpiyansa ka bang talunin siya ng ganap? Oo. Kung gayon, may paraan ako. Kailangan mo lang na atakehin ang lahat ng sangay ng Blackwater ng sabay-sabay. Paano natin maaaring gawin iyon? Hindi makapaniwala si Ark. Kahit na may mga transaksyon ka sa kanila, duda akong dinala kanila sa kanilang punong tanggapan, sa huli ay nakipagkita ka sa kanila sa isang lugar ng pagpupulong. Hindi ito makatotohanan. Huwag kang mag-alala tungkol doon. Bibigyan kita ng mga lokasyon ng lahat ng punong tanggapan ng Blackwater sa Siyam na Dukdam. Kailangan mo lang na atakehin sila ng sabay-sabay at tiyaking putulin ang kanilang pamumuno. Doon makakakuha ka ng dalawang bagay, una, ang lokasyon ng mga pangkat na nasa ilalim nila at ang mga detalye nito, at pangalawa, ang lokasyon ng pangunahing punong tanggapan. Kailangan mo lang nahulihin ang pinuno at kunin ang impormasyon mula sa kanya. Tiyaking may tatago mo ng ganap ang balita at huwag mong bigyan sila ng pagkakataong makipag-usap sa isa't isa. Sa susunod na araw, maaari mong raidihin ang mga natitirang lugar. Mabilis at simple lang ang paraang sinabi ni Sam. Ano ang gusto mong makuhang kapalit? Hindi ako umaasa na tutulong ka ng ganito kalaki nang walang hinihinging kapalit. Ang bawat pinuno ng Blackwater ay may mga nakatagong spatial ring, 3 ito, na inilalagay sa isang tabi. Pwede mong kunin ang mga ring na may mga spatial ring at materyales, ang kailangan ko lang ay ang ikatlong ring na may mga kahon na ito. Sabi ni Sam habang inilalabas ang isang kubo na gawa sa meteorite sand. Ano ito? Tanong ni Art nang nalilito. Ito ang materyales para sa aking pagsasaliksik. Sinubukan nilang magnanakaw ng aking imbensyon noon. Siyempre, hindi nila alam na sa akin iyon. Ito ang bahagyang natapos na imbensyon ko at ipinamahagi nila ito sa isa't isa para subukan at matapos ito. Ngunit hindi nila natagpuan ang anumang bagay. Gusto kong bawiin ito, buhay at pawis ko ito, Matinagang nagsinungaling si Sam. Kung hindi alam ni Ark ang tungkol sa meteorite sand, mabuti na iyon, ngunit kung nagpapanggap lamang siyang wala alam, pwede rin siyang makipaglaro ng laro. Napakahalaga nito para sa akin.
Sabihin mo sa iyong mga tauhan na hanapin ang bawat sulok ng kanilang mga base. At huwag mong isipin na kukunin mo ito mula sa akin. Alam ko ang eksaktong bilang ng mga kubo na nasa kanilang hawak at alam kong hindi pa ito nagagamit. Matapos ang buong operasyon, ang iyong siyam na tauhan na haharap sa mga punong tanggapan ng siyam na dukdom ay dapat na pumunta rito at ibigay sa akin ang mga bagay na iyon. Bukod pa rito, may isa pa akong kailangan. Isang taong gumagamit ng blood golems para umatake. Gusto kong mabuhay siya, anuman ang mangyari. Gusto kong mahuli siya at ibigay sa akin. Tiyak na siya ay bahagi ng Blackwater at ayon sa mga sabi ay nagtatrabaho sa pangunahing punong tanggapan. Kung okay lang sa iyo ang mga kondisyong ito, maaari na tayong magtulungan. Sabay-sabay na ipinaliwanag ni Sam ang mga kondisyon niya. Malalim na nag-isip si Ark. Hindi niya alam kung dapat niyang tanggapin ito, at ang kabong gawa sa salamin ay nagdulot din ng interes sa kanya. Hindi niya alam kung nagsisinungaling si Sam o totoo ang sinabi niya. Matapos isaalang-alang ang mga pakinabang at mga disbentaha, sa huli ay sumang-ayon siya sa kaayusan at tinanggap ang kasunduan. Bukod pa rito, ang Blackwater ay isang masamang tumor sa kanyang imperyo, mas mabuting harapin sila. Binigay ni Sam ang mga lokasyon ng mga base ng Blackwater. Maaaring hindi niya naharap ang lahat ng dukdom ng isa-isa, ngunit dumaan siya sa lahat ng ito sa kanyang mga paglalakbay at sa bawat kabisera ng dukdom, nakipagkita siya sa ilang tao mula sa Blackwater para makakuha ng impormasyon. Maaaring sa tingin ng Blackwater ay wala alam si Sam tungkol sa kanilang mga base, ngunit ang mga Shadow Mice ay hindi puro palabas lamang. Matapos talakayin ang mga natitirang detalye, pinauwi ni Sam ang emperador at pumunta para makausap ang dating pinuno ng Artisan Tower ng Orion. Matapos ang pagbagsak ng imperyo, ang mga tao mula sa apat na propesyonal na tore ng Orion ay maaaring umalis patungo sa Thunder God Temple Tower para gawin ang ilang mga trabahong pantulong o pumunta sa kanilang kani-kanilang punong tanggapan ng asosasyon at maghintay para sa kanilang mga bagong asignasyon. Ngunit ang plano ni Sam ay nagbigay sa kanila ng bagong pagpipilian. Maaari na silang magtrabaho rito dahil nakipag-ugnayan sila kay Sam. Habang naglalakbay si Sam sa lungsod, nakita niya ang mga pagtatayo na nagaganap. Lahat ay may malalaking istruktura. Ang lahat ng mga manggagawa sa arkitektura at sining ng dating Orion ay inilipat para magtrabaho. Nakita niya ang mga gusaling itinayo, mga komplikado at malalaking istruktura, at mabagal lamang ang pag-usad ng gawain. Matapos makita ang lahat ng ito, pumasok si Sam sa isang pansamantalang gusali na ginagamit ng pinuno ng Artisan Tower bilang kanyang tahanan. Tinanggap siya ni Sam ng isang tagapaglingkod at dinala sa isang pribadong silid kung saan dalawang tao ang nag-uusap tungkol sa isang bagay. Isa sa kanila ay ang dating pinuno ng tore, at ang isa naman ay isang taong pamilyar kay Sam, ang pinuno ng Artisan Tower mula sa Southern Star City. Madilim at nabigo ang mukha nito nang makita si Sam na papasok, at lalo pang tumindi ang kanyang hindi kasiyahan. Nahulaan ni Sam ang nangyayari. Maaaring dito ang lalaking ito para sa isang bagay na may kinalaman sa kanyang posisyon. Upo siya at nagsabi sa pinuno ng Artisan Tower na ang pangalan ay Osef. Artisan Osef, sana ay maayos at walang problema ang pagtatayo. Alam mo namang hindi ako mahilig sa mga bagay na hindi inaasahan, di ba? Habang siya ay nagsasalita, sinulyapan niya ang pinuno ng Southern Star City na si Beaver. Ang huli ay mukhang galit, ngunit hindi nang ahas na magalit ng husto. Agad na naintindihan ni Osef ang ibig sabihin ni Sam at tumingin kay Beaver bago sumagot. Wala namang problema sa pagtatayo, Sir Sam. Bukod sa pagtatayo ng lungsod, nagsimula na rin ang mga natitirang pagtatayo sa ibang mga lungsod. Magsisimula na rin ang pagtatayo ng pangalawang base. Inabot niya kay Sam ang ilang mga dokumento tungkol sa pag-usad ng pagtatayo ng iba't ibang gusali. Matapos suriin ang mga ito, tanong ni Sam. Paano naman ang paggawa ng mga bahagi? Nakaya na nating matupad ang target. Natapos na ang lahat ng paggawa ng mga bahagi at naghihintay na lamang kami sa iyong susunod na mga tagubilin. Ngayon ay inabot naman niya ang isa pang dokumento. Matapos suriin din iyon, sabi ni Sam. Magsisimula na akong magtrabaho sa mga pangunahing bahagi. Ipapadala mo ang mga ikalawang antas na mga artisan na hindi gaanong bihasa sa mga karaniwang aspeto, pwede na rin ang mga tagapaglingkod na hindi gaanong may husay. Magsasagawa sila ng trabaho sa mga pabrika para makagawa ng mga kinakailangang bahagi. Inilabas niya ang ilang mga rolyo at inabot kay Osef bago magsalita. Ibigay mo ito sa departamento ng Pormasayon at ito naman sa departamento ng inskripsyon. Sabihin mo sa kanila na pag-aralan ng mabuti ang mga ito. Maaaring magsimula silang magtrabaho sa loob ng isang buwan. Bukod pa rito, gamitin ang istrukturang ito at simulan ng gumawa ng mga token para sa komunikasyon, hindi pa ito gagana dahil kulang ng ilang pangunahing bahagi, ngunit gawin pa rin ito.
at piliin ang pinakamabuting. Sinimulan na ni Sam na ipaliwanag ang lahat ng detalye ng mga rolyo. Matapos ayusin ang lahat ng bagay, umalis siya at bumalik sa kanyang tahanan. Kailangan niyang magtrabaho sa mga pangunahing bahagi. Habang abala si Sam sa pagtatrabaho, maraming tao sa buong planeta ang nag-uusap tungkol sa kanya at sa kanyang mga kaibigan. Sa isang sulok ng mundo, sa isang marangyang gusaling palasyo sa isang isla, isang lalaking mukhang 20 anyos ang nakaupo na may mga ekspresyong nagulat. Hahawakan niya ang kanyang itim na buhok habang lumalawak ang kanyang mga itim na mata sa pagkamangha. Sa kanyang kabilang kamay ay may litrato ni Sam na iginuhit sa isang maliit na rolyo. Ang kanyang tauhan na nakaluhod sa harap niya ay nagulat din, ngunit hindi dahil sa parehong dahilan. Nabawi na ang lalaki mula sa pagkagulat at nagsabi sa kanyang tauhan. Iselyo mo ang litrato, huwag mong ipadala sa iba pa. Ibibigay mo na lang ang mga detalye at paglalarawan, at pwede nang ilabas ang iba pang litrato. Naiintindihan ko na, amo. Pagkatapos noon ay umalis ang tagapaglingkod habang pinapausok ng lalaki ang litrato gamit lamang ang kanyang pag-iisip. Kabanata 283. Sa gitnang silangang bahagi ng planeta, may isang arkipelago na katulad ng mga isla ng Thunder God Temple. Sa pinakamalaking isla ng arkipelago, may isang marangyang palasyo kung saan nagkakaroon ng pagpupulong. Ang eksena ay lubhang kahawig ng isang maharlikang hukuman kung saan ang emperador ay nakaupo sa mataas na lugar at ang mga ministro naman ay nasa ibaba. Isang lalaking mukhang nasa kalagitnaan ng edad ang nakaupo sa pinakamataas na upuan ng pinuno, habang ang ilang iba pang tao na kasing edad niya ay okupado ang mga upuan ng mga ministro. Nag-uusap sila tungkol sa isang bagay. May 5 larawan na nakasabit sa 5 stand, 4 sa mga ito ay mga larawan nina Jack, Philip, Watt, at Hawk. Ang ika-5 larawan ay kay Sam, ngunit hindi gaanong malinaw ang mga tampok nito. Maaaring hindi makikilala ng sinuman kung hindi ito susuriin ng lubos na maingat. May isang tauhan na nakatayo sa gitna ng hukuman, ito pa rin ang taong nagbigay ng larawan sa binata kanina. Matapos ang mahabang pag-uusap at talakayan, ipinahayag ng pinuno ng hukuman. Ipapadala natin ang isang pangkat na binubuo ng 3 na nasa paunang yugto ng Grand Realm. Dapat nating makuha ang espada ng anino at may mataas na pagkakataon na nasa kanya rin ang astral paintbrush. Kaya, gagawin natin ang lahat para makuha rin iyon. Ayon sa impormasyon, ang taong nagtataglay ng espada ay may level -6 na hayop bilang kanyang tagapagbantay, kaya hindi dapat direktang makipagharap ang pangkat na ipapadala natin sa kanya. Ang kanyang mga kasama ang ating tatahakin bilang mga target at huholden silang bihag para makuha natin ang gusto natin. Ngunit bago iyon, dapat nating ialay sa kanila ang pagkakataong sumali. Mayroon silang talino at maaari silang maging bahagi ng ating grupo. Ipadala sina Tran, Sylvia, at Reed. Sabihin mo sa kanila na tapusin agad ang gawain. May 1.5 taon na lamang bago ang ating 10 taong pagpupulong. Gagamitin nila ito bilang isang pagsasanay na misyon. Sa sandaling iyon, sa pinakailalim ng palasyo, ang binatang sinunog ang larawan ni Sam ay nakaupo sa isang upuang umaalingaw-ngaw at mahinang bamulong. Pagsasanay na misyon, sabi ninyo. Tingnan natin kung sino ang magsasanay sa kanino. Samantala, sa parehong arkipelago sa isang isla na walang naninirahan at puno ng mga kagubatan, isang binatang nakasuot ng madilim na balabal at may hawak na chain sickle ang nakaupo sa tabi ng apoy sa dalampasigan, may isang malaking piting na inihaw sa apoy. Mayroon din siyang mga itim na mata at itim na buhok tulad ng binatang nakaupo sa umaalingaw-ngaw na upuan. Sa sandaling iyon, isang hawk na uri ng hayop ang lumipad papunta sa kanya at naghatid ng isang rolyo. Binuksan niya ang rolyo, binasa ang mga detalye, at lumingon patungo sa kagubatan habang sumisigaw ng malakas. Tran, Sylvia, Reed. Mag-ulat ka agad. Sandaling makapagsalita siya ay may malaking kilusan sa kagubatan at sa loob ng 1 minuto ay 3 hayop ang tumakbo patungo sa dalampasigan. Isa ay uri ng elepante, isa naman ay uri ng tigre, at ang huli ay parang lobo. Ang 3 hayop ay may mga pasahero sa kanilang mga likod, 2 lalaki at isang babae. Lahat sila ay mukhang nasa unang bahagi ng kanilang 20 anyos. Bumaba sila mula sa kanilang mga hayop at bahagyang yumuko sa taong nagluluto ng malaking isda. Hindi nagsalita ang binatang nakabalabal at ibinato na lamang sa kanila ang rolyo. 1 buwan. Ayusin ninyo ito. Kinuha ng batang babae ang rolyo, yumuko muli, bago umalis kasama ang 2 lalaki sakay ng kanilang mga hayop. Ang mga katulad na pagpupulong at insidente tulad ng nangyari kay Sam ay nangyari rin sa maraming ibang lugar, at sa timog silangang bahagi ng mundo, may isa pang arkipelago kung saan patuloy pa ring nagkakaroon ng pagpupulong. Sa sandaling iyon, isang lalaki ang pumasok sa hukuman habang nangangapa.
Siya ay hubad sa mga damit, puno ng dugo ang katawan, at wala na ang isang braso, hindi pa rin tuluyang tumitigil ang pagdurugo ng sugat. May hawak siyang maliit na orb sa kanyang isa pang braso na halos buo pa rin. Tumigil ang lahat ng tao sa loob ng hukuman at tumingin sa paparating na lalaki ng may pagkamangha. Kahit na ang pinuno ng hukuman ay naramdaman din iyon. Halos hindi niya makilala ang tao, ngunit sa huli ay nakilala niya rin. Ano ang nangyari, Kapitan? Bakit ka nasa ganitong kalagayan? Tanong ng pinuno ng hukuman ng may pag-aalala. Isang horde. Nahuli kami sa isang horde ng mga hayop. Sabi ng lalaki sa labis na mahinang boses na halos wala ng lakas. Nakuha naman natin ang orb na iyon. Inilahad niya ang kanyang buong braso. Sa sandaling iyon, binukas ng malakas ang pintuan habang siya ay pumasok sa hukuman ng walang pake sa sinuman. Mataas siya para sa isang babae, may halos perpektong katawan na makakapagpahinto sa sinumang lalaki para tumingin ng mas matagal. Ang mahabang makinis na itim na buhok na dumadaloy tulad ng talon ay lalong nagpapaganda sa kanya para sa sinumang nanunood. Mayroon siyang malakristal na asul na mga mata na parang lawa ng yelo, malalim ngunit nais makilala ng lubos. Ang kanyang matulis ngunit maliit na ilong at mga pulang labi ay ginagawa siyang isang babaeng hinahangad ng sinumang lalaki. Mabagal at marangya siyang lumakad patungo sa gitna ng silid habang ang kanyang baywang ay umaalingaw-ngaw. Hindi pa kayang pansinin ng nasugatang lalaki ang kanyang presensya at nagpatuloy siya. Ang buong pangkat namin ay napunit ng horde ng mga hayop habang kami ay naglalakbay para makuha ang orb na ito. Alam ng mga kalaban na wala silang pagkakataong makatakas, kaya nila. Lumapit lang ang batang babae sa kanya at kinuha ang orb mula sa kanyang mga kamay. Sinuri niya ito at nagrereklamo nang makita ang maliit na gasgas dito. Napatigil saglit ang nasugatang lalaki at nagsabi. Ang buong pangkat ay namatay para iligtas ang isang orb na ito. Sana ay alagaan ninyo, sir, ang kanilang mga pamilya. Bakit may gasgas? Isang napakagandang boses ang narinig mula sa tabi ng nasugatang lalaki. Malalim ang pagkakabukol ng noo ng batang babae habang malamig niyang tinanong siya. Nangyari iyon dahil sa paglaban namin sa mga hayop. Umiling siya at itinapon ang orb na parang walang halaga at tanong. Nasaan ang isa pa? Iyon ang pinakamahalaga. Tumingin ang nasugatang lalaki sa orb na umaikot sa sahig patungo sa sulok. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang isipin sa sitwasyon, ang lahat ng taong iyon ay nag-alay ng buhay para makuha iyon ngunit binaliwala lamang ito. Tumingin siya sa batang babae na inaasahan niyang makikita ang isang mapagmataas na mukha, ngunit sa halip ay walang emosyon ito. Inaasahan niyang itinuturing niya na walang halaga ang buhay ng iba, ngunit tila hindi niya lang talaga pinapansin o walang pakialam sa buhay at kamatayan ng mga ito. Nasaan ang isa pa? Ulit muli ng batang babae. Nabawi ng kapitan ang kanyang sarili at nagsabi sa pinuno ng hukuman. Sir, kinuha ng Garuda King ang isa pang bagay. Ang mga alipin niyang hayop ang nangunguna ng horde. Sinabi niya na naramdaman niya ang isang kakaibang presensya sa bagay na iyon at kinuha niya ito. Sa mga salitang iyon, tumigil ang buong hukuman. Napakastahimik ng paligid. Ang Garuda King ay isang hayop na lampas sa yugto ng Transcendent, isang hari ng mga hayop na namamahala sa isang bahagi ng Central Continent. Matagal na silang nagkakaribal ng Garuda King na ito at maraming beses na nilang sinubukang hulihin ang hayop ngunit walang resulta. Anumang bagay na may kinalaman sa kanya ay nagre-resulta ng digmaan sa pagitan nila at ng mga hayop. Ang lahat ay nag-iisip tungkol sa mga banta na maaaring ibigay ng Garuda King, ngunit ang mga salita ng batang babae ay bumalik sila sa katotohanan. Gusto ko ang bagay na iyon. Diretsyong nagsabi siya sa pinuno ng hukuman. Wala siyang anumang emosyon sa mukha na para bang isang robot siya. Hindi niya man lang isinip ang banta ng Garuda King. Bago pa makasagot ang pinuno ng hukuman ay tumayo ang isa sa mga tao na nakaupo sa ibaba ng upuan ng pinuno at nagsabi. Babae, mukhang nalilito ka. Sinabi mo bang gusto mo ang isang bagay na pag-aari ng Garuda King? Hindi siya sumagot at tumingin lang sa pinuno ng hukuman. Habang ang taong nagsalita ay galit na galit, hindi niya naman nang ahas na magsalita pa ng magsalita ang pinuno. Mahal, maraming dugo ang mababahasan kung hihilingin natin ang bagay na iyon. Maraming tao ang mamamatay sa digmaan at magiging mahirap ang panahon para sa buong organisasyon. Nang marinig ng batang babae ang mga salitang iyon, tumingin siya sa pinuno at tanong. At ano naman? Halos mabulunan ng dugo ang pinuno sa mga salitang iyon. Hindi ito kapaki-pakinabang para sa ating lahat. Ngunit kapaki-pakinabang ito para sa akin. Walang pag-aalangan ang kanyang sagot. Tumahimik ang hukuman at isa pang tao sa loob nito ay sumigaw ng may pagkabigo. Sinasabi mo bang ang libu-libong sundalong mawawala ng buhay sa digmaang ito ay hindi kasing halaga ng iyong eksperimento?
Tumingin ang babae sa taong iyon at nagsabi, "Hindi ko sinabi iyon." Ano naman ang ibig sabihin ng mga salita mo? Ibig sabihin ay wala silang halaga para sa akin. Para sa akin ay walang halaga sila. Gusto kong makuha ang pag-aari ko. Nawala iyon dahil sa kawalan ng kakayahan ng iyong mga bantay at tauhan, kaya dapat kayong managot para doon. Wala pa ring emosyon ang kanyang mukha habang tumitingin sa lalaki. Nagalit ang buong hukuman sa mga salitang iyon. Isang tao ang tumayo at tinuturo siya habang nagsisigaw. Babae ka pa lang, napakasigasig mo. Paano mo nasabi ang mga bagay na iyon? Pinalaki ka ng. Swoosh, hindi niya natapos ang kanyang mga salita. Dahil sa sandaling iyon, binuksan ang isang haligi sa likod ng kanyang upuan at isang metal na talam ang tumusok patungo sa kanyang leeg. Naiwasan ng lalaki ang pag-atake batay sa kanyang instinto ngunit nataman pa rin sa balikat. Puno ng takot ang kanyang mga mata habang sinusubukang pigilan ang pagdurugo ngunit hindi nagtagumpay. Naramdaman niyang umiinit ang kanyang dugo ngunit hindi niya mahanap ang paraan para ihinto ito. Sa sandaling iyon, nagsalita ang batang babae. Hindi ko gusto kapag tinatawag ako ng masamang pangalan. Pagkatapos ay tumingin ulit siya sa pinuno ng walang emosyon at nagsabi. Narinig ko na may nakakuha ng mana sa pormasayon ni Mer Ali. Mula sa mga tala na aking nakalap, may mataas na pagkakataon na mayroon siyang formation simulator. Gusto ko iyon. Sa mga salitang iyon, umalis na siya. Mula noon ay tinulungan ng isang tagapaglingkod ng hukuman ang nasugatang lalaki at nagsalita naman ang isa pang ministro. Sir, hahayaan na lang po ba natin siya na ganoon? Paano niya magagawa ang ganitong pag-uugali, sa lahat ng bagay na ginawa natin para sa kanya? Tumingin siya sa ministro at ngumisi. Sa lahat ng bagay na ginawa natin para sa kanya. Dahil sa mga bagay na ginawa natin para sa kanya ay naging ganoon siya. Natatandaan kong sinabi kong ang bawat henyo ay isang doblehong talim na espada kung susubukang manipulihin sila. Sa mga nakaraang taon ay siya ang nagdusa, ngayon naman tayo ang nagdudusa sa kanya. Bunga ng sariling gawa, di ba? Sabihin sa mga tagapaghinala na manatiling alerto at subaybayan ang mga target. Gagawa tayo ng aksyon kapag nakita na natin ang mga galaw ng iba. Kabanata 284. Hindi alam ni Sam na may ilang mga makapangyarihang tao na iniisip siya araw at gabi. Alam niyang may mga problema na darating sa kanya, ngunit hindi niya alam kung hanggang saan ito lalala. Sa ngayon, nasa ikalawang palapag siya ng tore at gumagawa ng ilang makina. Isa na rito ay ang isang klasikong makina, ang steam engine, makina ng singaw. Hindi isa kundi marami itong uri na may iba't ibang sukat. Ibinigay ni Sam ang mga pantulong na bahagi ng mga makinang ito para sa pagmamanupaktura at para sa ilang iba pang makina na makakatulong sa kanya sa pag-usad ng produksyon. May ilang makina na binuo niya pagkatapos ng steam engine, kabilang dito ang milling machine, makina ng pugiling, lathe machine, makina ng pagpapaikot, air compressor, compressor ng hangin, at iba pa. Noong una, nais niyang disenyo ang isang makina na umaasa sa methane fuel, gas na methane, ngunit ibinalik niya ang ideyang iyon dahil hindi na kailangang magsayang ng oras dito. Kailangan niya lang ng isang bagay na makakapagbigay sa kanya ng kinakailangang lakas para sa mga tahi, at dahil kulang na ang oras, maaari na niyang harapin ang tungkol sa methane engine mamaya. Isang-isa na binuo ni Sam ang mga makina, at matapos tapusin ang gawain, pumunta siya sa isang malapit na lugar kung saan dati ay ang lugar ng mga karaniwang tao sa kabisera. Ngayon ay may isang malaking gusali na may maraming puwang sa loob na kahawig ng isang pabrika. Sinimulan niyang ibuhos ang mga makina ng sunod-sunod. May ilang istrukturang bato sa isang kalahati ng malaking silid, at sinimulan ni Sam na ibuhos ang mga air compressor at pagkatapos ay ikinabit ang isang steam engine dito. Ito ay mga pagan. Makakatulong ito sa mga manggagawa para gumawa ng mga halwang metal o gumawa ng mga halma ng ilang bagay. Ang mga pagan ay gumagamit ng methane bilang panggatong at ang mga air compressor ay nagsisilbing mga tagapagpapahangin para palakasin ang lakas ng apoy. Sa pamamagitan nito, kahit na isang mababang antas na nagpapalakas ng lakas ay makakayang hawakan ang mga mataas na ranggong metal. Para naman sa mga steam engine mismo, sa halip na gumamit ng pagan kung saan nasusunog ang uling o kahoy para gumawa ng singaw, gagamit ito ng fire element energy cell, selula ng lakas na elemento ng apoy, at may permanenteng inskripsyon na iniksyon sa silid ng tubig. May malapit na balon ng tubig na konektado sa silid na ito, at ang daanan ng singaw ay dinadala patungo sa paligid ng balon, kung saan ito ay pinalamig muli ng ilang inskripsyon ng hangin at tubig. Maaari itong patakbuhin ng isang taong bagong naging acolyte. Sa parehong paraan, ang milling machine, drilling machine, makina ng pagbabarena, lathe machine, at grinding machine, makina ng pagpapakinis, ay ginawa rin sa maraming dami para makatulong silang gawin ang mga bahagi.
Sa huli, ang ilang bahagi ay talagang hindi angkop na gawin lamang sa pamamagitan ng paggawa ng halma. Bukod pa rito, may isa pang gusali malapit sa gusaling ito. Ang gusaling ito ay para sa pagmamanupaktura ng isang ganap na ibang bagay at mas malaki pa ito na maraming beses kaysa sa unang gusali, umaabot ito mula sa lugar ng mga karaniwang tao hanggang sa loob na lugar. Halos kasing laki ito ng isang maliit na bayan. Ngayon naman ay oras na para turuan ni Sam ang mga bagong estudyante o mga manggagawang malapit ng magsimula ng trabaho kung paano gumawa ng iba't ibang bahagi at paano gumamit ng mga makinang ito. Ginawa niya ito, at ang mga tagapamahala na hahawak sa gawain na ito ay mula sa batalyon ni Sam, mga taong mas mapagkakatiwalaan niya. Kabilang sa kanila ang mga miyembro ng Dragonhawk Tribe na isang karagdagang biyaya para sa kanya. Sinimulan ni Sam na sanayin ang kanyang mga bagong manggagawa sa produksyon na karamihan ay mga tagapaglingkod ng mga artisan tower na walang talino at walang pagkakataong umunlad. Samantala, sa baryo ng Arian, lumalakad si Jack sa mga kalye na puno ng mga tao. Ang baryong ito ay hindi katulad ng iba, mayroon itong mataas na populasyon at dami ng mga bisita, at iyon ay dahil sa isang dahilan, may isang talon sa malapit na kagubatan na nakakaakit ng pansin ng maraming mandirigma na gumagamit ng mga talam. Maaaring sila ay mga gumagamit ng espada, taybak, kutsilyo, daga, at iba pa, lahat sila ay bumibisita sa talon na ito para makaramdam ng kailanawan ng isip, enlightenment. Ang talon na ito ay may napakakakaibang istruktura dahil ang tubig ay dumadaloy pababa sa napakatutulas na daluyan na parang mga talim ng espada. Maraming tao ang nagmamasid lamang, at ang ilan naman ay sinusubukang gayahin ang mga galaw ng daluyan gamit ang kanilang mga talam. Ang ilang matapang ay nananatili pa sa ilalim ng talon para maramdaman ang mga talim ng tubig sa kanilang katawan para maunawaan ito ng mabuti. Pumunta rin si Jack sa lugar na ito para sa kailanawan ng isip na iyon. Ngunit hindi iyon ang tanging dahilan. Ang mana na kanyang nakuha sa isla ay hindi ganap na kumpleto at tiyak na hindi kasing husay ng mana ni Merali na may lahat ng uri ng mga alaala at karanasan. Ito ay pag-aari ng isang nagpapalakas ng lakas na gumagamit ng espada na dating kalaban ni Merali. Ang mana ay iningatan ni Merali sa anyo ng ilang pagsasanay sa mga pangunahing galaw, pagpapakita ng estilo ng espada ng taong iyon, at sa huli ay isang pamamaraan ng espada. Sa totoo lang, mas angkop na tawaging estilo ng espada kaysa pamamaraan ng espada. Ngunit mayroon lamang pangunahing pagpapakilala sa estilong ito na sumusunod sa kalikasan ng tubig. Hindi pa natututo si Jack ng eksklusibong estilo ng paggamit ng espada mula nang magsimula siyang magpalakas ng lakas. Ang lahat ng kanyang natutunan ay mga pangunahing galaw ng espada at sinusubukan niyang gawing perpekto ito sa kanyang sarili. Ang layunin niya sa buhay ay lumikha ng sarili niyang estilo ng espada. Ngunit naiintindihan niya na para lumikha ng sariling estilo ng espada, kailangan niyang maunawaan muna ng husto ang espada at matutunan ang potensyal at mga limitasyon nito. Hindi bababasa ang potensyal at mga limitasyon ng espada na nasa kanyang kamay. Palagi niyang iniisip kung bakit mas malakas si Sam kaysa sa kanya kahit na pareho sila ng antas ng pagpapalakas ng lakas. May malaking agwat pa rin sa kanilang lakas sa labanan. Ang mga galaw ni Sam, anuman ang uri ng sandatang gamitin, ay palaging mahusay, tumpak, at tama ang punto. Maaari niyang gamitin ang kanyang katawan hanggang sa mga sukdulan at sa buong potensyal nito. Ginagamit niya ang lahat ng kanyang pandama sa anumang sitwasyon. Tinanong niya ang sarili, bakit hindi gaanong tumpak at mahusay ang kanyang mga galaw? Dahil hindi niya alam kung aling galaw ang dapat gawin para maging tunay na mahusay. Kaya, para malaman iyon, kailangan niyang mag-eksplora. Kailangan niyang subukan ang mga hindi alam, kailangan niyang lumabas sa kanyang lugar na komportable, at dahil nakatagpo na siya ng ilang kasanayan sa paggamit ng espada na may kalikasan ng tubig, nais niyang simulan ang kanyang paggalugad gamit ang tubig. At sa swerte niya, may isang talon na ganito, isang likas na daluyan ng mga talam. Iyon ang dahilan kung bakit siya pumunta rito. Nakatayo si Jack sa gilid ng talon, tinitingnan ang tubig na dumadaloy pababa. Maaari niyang maramdaman ang matutulis na aura mula sa malayo. Parang may matutulis na espada na papalapit sa kanya. Maraming mga mandirigma na gumagamit ng espada ang nagmamasid. Sinuri muna ito ni Jack, bago habarin ang kanyang mga damit sa itaas. Naiwan na lamang siyang nakapants at hawak ang Black Meteorite Sand na espada habang lumalakad patungo sa talon. Habang pinapanood ng lahat ang kanyang kilos, tumalon siya at tumapat sa isang patag na bato kung saan tumatama ang talon. Ikinuljiyaw niya ang kanyang mga paa at umupo habang direktang tumatama ang tubig sa kanyang ulo. Sa ngayon, ang kanyang katawan ay ganap na natatakpan ng espiritual na lakas na nagpoprotekta sa kanya mula sa pinsala, hindi bababa sa bahagya.
Isinara niya ang kanyang mga mata habang dahan-daang binabawi ang lahat ng espiritual na lakas na nagpoprotekta sa kanya. Mahigpit niyang hawak ang espada sa kanyang hita. Nagulat ang lahat sa eksenang iyon. Kahit na ang mga taong nakatayo sa ilalim ng talon ay nalula. Nararanasan din nila ang katututisan ng talon. Ngunit hindi sila nang ahas na bawiin ang proteksyon ng espiritual na lakas. Ulol ba yun? Oo, siguradong ganon. Mamamatay siya kung mananatili siya roon ng matagal. Hindi dapat baliwalain ang talong may mga talim na ito. Ang mga taong malapit ay nagsimulang magbulungan ng walang katapusan. Naramdaman ni Jack ang matutulis na daloy ng tubig na tumatama sa kanyang katawan, at dahan-dahan nang nabubuo ang mga gasgas sa kanya, ngunit hindi siya nanginginig. Ang kanyang espiritual na lakas ay dahan-daang sumasakop sa mga sugat para gumaling ito ng dahan-dahan. Dahil mga sugat lamang ito sa balat, gagaling ito sa isang araw kahit na hindi niya ito gagamutin. Ngunit may pagkawala pa rin ng dugo pagkatapos ng bawat maliit na gasgas. Sinimulan ni Jack na obserbahan ang matutulis na daloy ng tubig na tumatama at pumuputol sa kanyang katawan. Maaari niyang maramdaman na ang tubig ay matibay, malakas, at matutulis kapag ito ay pumuputol sa kanyang katawan at agad na nagiging isang walang hugis na daloy ng tubig. Maaari rin niyang maramdaman ang maraming uri ng daloy ng tubig bago ito tumama sa kanya, ngunit nagiging isang malakas at matibay na hampas sa eksaktong sandaling hawakan nito ang kanyang balat. Hinayaan niya ang matutulis na tubig na saktan ang kanyang katawan. Parang may libu-libong espada na pumuputol sa kanya sa iba't ibang bahagi. Maaari niyang maramdaman ang tumpak na paghiwa sa kanyang mga balikat habang may malamig at matigas na paghampas sa kanyang dibdib. Isang tumpak ngunit mababaw na hampas na tumusok lamang sa kanyang balat sa kanyang likod. Ang bawat daloy ng tubig na tumatama sa kanya ay parang isang espada, nang hihina, tumutusok, pumuputol. Sa bawat sugat na natatamo, nararamdaman niyang parang may espada na tumama sa kanya. Hindi parang tubig na tumatama sa kanya. Parang isang mandirigma na gumagamit ng espada ang umaatake. Inilalarawan ni Jack sa kanyang isip ang mga pag-atake ng isa-isa. Sa madaling salita, hindi niya nararanasan ang isang talon, sa halip, ginagamit niya ang sarili bilang isang pamprutas na manika para tumanggap ng mga pag-atake ng isang mandirigma para maobserbahan niya ang mga galaw ng taong iyon at matutunan ito. Kukunin niya ito para maging sa kanya. Kabanata 285. Nawala ng sarili si Jack sa damdaming nararanasan mula sa katututisan. Ang kanyang katawan ay ganap na nasisira at dahan-daang gumagaling. Hindi niya namamalayan na ang kanyang katawan ay dahan-dahan ngunit tiyak na pinapalakas. Ngunit para sa mga nanonood, ang eksena ay nakakatakot. Ang dugo ay dumadaloy pababa kasama ng tubig na umaagos mula sa katawan ni Jack, kahit na ang kanyang mukha ay may mga gasgas sa iba't ibang bahagi. Nananatili silang nakatingin sa kanya parang isang baliw. Ang ilan ay tumigil sa kanilang gawain at masigasig na nakatingin kay Jack para makita kung ano ang mangyayari at gaano katagal niya ito makakaya. Ano bang kagandahan noon? Maaari namang gawin iyon ng sinuman. Sinabi ito ng isang manunood at haborin ang kanyang kamiseta, hawak ang kanyang tibak at tumayo sa ilalim ng talon. Agad na nagsimulang magkagasgas ang kanyang balat at naramdaman niya ang matinding sakit. Sa instinto, tinakpan niya ang kanyang katawan ng espiritual na lakas at umalis sa lugar. Natakot siya sa karanasan. Isa siyang nagpapalakas ng lakas na nasa Grand Realm. Bagamat nasa paunang yugto pa lamang siya, malakas pa rin ang kanyang katawan. Hindi bababa sa kasing lakas ng katawan ni Jack na nagsasanay sa pagpapalakas ng katawan. Ngunit hindi niya kayang tiisin ang sakit kahit na isang segundo man lang. Talagang mapanganib ang talon. Ngayon ay may mas malalim na paggalang na ang mga tao kapag nakatingin kay Jack. Ngunit hindi alam ni Jack kung ano ang iniisip ng mga ito. Nasa isang trance siya at nabuo ang larawan ng isang mandirigma na gumagamit ng espada sa kanyang isip para sa bawat sugat na kanyang natatamo mula sa talon. Noong una, hindi niya maunawaan ang kahit isang galaw, ang tanging nakikita niya ay isang kislap ng larawan sa kanyang isip. Ngunit hindi siya tumigil. Patuloy siyang tumatanggap ng mga sugat at patuloy na nagmamasid. Dahan-daang lumipas ang oras. Pagkatapos lamang ng isang araw ay nakita niya ang larawan sa kanyang isip at naiintindihan ang isang galaw, ang pinakamadaling isa, ang paglabas ng espada mula sa kanyang saplot. Ang espada ay inilalabas mula sa saplot sa isang tiyak na paraan na ang galaw ay matutulis ngunit banayad din, umaagos tulad ng tubig. Lubos siyang nalulugmok sa isang ganap na bagong mundo ng paggamit ng espada. Samantala, sa parehong oras na pumasok si Jack sa talon, nakarating na rin si Philip sa kanyang destinasyon. Bumalik siya sa Lava Rock City. At ngayon ay nasa tuktok siya ng bulkan at tinitingnan ang magma sa loob. Dalawang mana ang kanyang nakuha sa isla, isa ay para sa elemento ng metal at isa pa ay para sa elemento ng apoy.
Ang para sa elemento ng apoy ay may isang lihim na sining lamang na makakapagligtas sa kanya sa mga sitwasyong lubhang mapanganib sa buhay. Ang para naman sa elemento ng metal ay maaaring gamitin sa maraming aspeto, mga labanan sa malapit na distansya o para sa pagmimina. Ito ay isang kumpleto paraan ng paghubog ng metal. Ngunit bago niya sanayin ang pamamaraang iyon, may ibang bagay muna siyang kailangang gawin, maunawaan ng maayos ang kanyang sariling mga kapangyarihang elemental at ang kalikasan ng kanyang espiritual na puso. Mayroon siyang kombinasyon ng dalawang elemento at isa rin siyang mandirigma. Ginamit niya ang dalawang elemento sa maraming paraan sa pamamagitan ng pagsasama ng mga ito para gumawa ng tunaw na metal sa mga labanan, talagang nakatulong ito para lumikha ng mas maraming pinsala. Ngunit naramdaman niya na maaari pa niyang gamitin ito ng mas maraming paraan at lumikha ng mas maraming posibilidad sa labanan. Kaya, ano ang likas na yaman na pinakamalapit sa tunaw na metal? Ang magma. Kaya naman siya pumunta sa Lava Rock Village, ang pinakamalapit na bulkan na naisip niya. Gayunpaman, mas tahimik ang isip ni Philip kaysa kay Jack dahil hindi maraming tao sa Lava Rock Village. Bumaba siya sa bulkan at tumayo sa isang maliit na batong plataporma na nasa gilid ng pool ng magma. Tiningnan niya ang kalikasan ng lava na dahan-daang gumagalaw. Mula sa kanyang nakikita, tila may maliit na ilog ng lava sa ilalim ng lupa. Hindi na siya nag-isip pa at umupo ng ikinaw Jiao Chao ang mga paa sa tabi nito habang masigasig na sinusubaybayan ang kalikasan ng magma. Sinubaybayan niya ang lakas ng init na maaari itong lumikha, ang mga paminsan-minsang pagsabog ng gas na lumalabas dahil sa pagbuo ng mga bula, ang biglaang pagtaas ng init, at ang pagtunaw ng bato sa hangganan ng pool kahit na maliit lamang ang bahaging iyon. Sinubaybayan niya ang lahat ng bagay na maaaring makita ng mga mata. Susunod, habarin niya ang kanyang mga damit at kumuha ng kagamitan para sa paghinga na ginamit ni Sam noong maglangoy siya, hiniram niya ito para sa layuning ito. Isinuot niya ang kagamitan at tinakpan ang kanyang buong katawan ng espiritual na lakas na elemento ng apoy bago dahan-daang lumakad papasok sa pool. Hindi niya nang ahas na gumamit ng proteksyon ng espiritual na lakas anuman ang mangyari. Ang lava ay lubhang mapanganib, at sa kanyang kasalukuyang antas na nasa tuktok ng Great Realm, imposibleng labanan niya ito. Maaari pa rin niyang kontrolin ang lava na malapit sa hangganan, ngunit kung lalim pa siya ay mapapahamak siya. Tinanggap pa niya ang kahilingan ni Sam na gumawa ng serye ng mga inskripsyon para hindi siya maabala ng mga gas at para hindi mag-react ang maskara mismo sa lava at init. Isinara niya ang kanyang mga mata habang lumulutang siya sa ibabaw ng lava at sinimulan niyang maramdaman kung ano ang maaaring gawin ng lava sa kanyang katawan. Ang kanyang paraan ay medyo katulad ni Jack, ginagamit din niya ang pinakasimpleng paraan para masukat ang lakas ng isang bagay, at iyon ay ang maranasan ito gamit ang kanyang katawan. Tatanggapin niya lamang ang lahat ng pinsalang kaya niyang tiisin para matukoy ang lakas at mga benepisyo ng lava na ito. Habang nararanasan niya ito, patuloy niyang pinapalakas ang lakas ng proteksyon ng espiritual na lakas habang dahan-dahan ngunit tiyak na lumulubog siya sa loob. Habang tumataas ang lalim, tumataas din ang init. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na ang lava ay makapal na umaagos. Tama ang kanyang unang hula. Mayroon nga namang ilog ng lava na umaagos pababa. Kahit na hindi niya alam kung saan ito pupunta, hinayaan niya itong umagos, at doon lamang niya naiintindihan ang kalikasan ng lava. Maaaring ito ay makapal at mabagal, ngunit iyon mismo ang dahilan kung bakit may ganitong lakas ng init at bigat sa likod ng pinsalang maaari itong dalhin. Sa ganitong paraan ay nalulugmok siya sa sarili niyang mundo ng napakaraming posibilidad na maaaring lumikha. Sa sandaling iyon, iba naman ang ginagawa ni Watt. Nasa tabi siya ng Wildwind Canyon, isa pang likas na lugar para sa pagsasanay sa arian. Mapanganib din ang canyon na ito dahil hugis ito sa isang tiyak na paraan na may napakalakas at umaalingaw-ngaw na daloy ng hangin na umaagos sa buong taon. Maaari itong magbago depende sa panahon o iba pang kondisyon ng klima, ngunit pareho itong mapanganib sa anumang paraan. Walang sino mang nakapasok pa sa canyon dahil mahirap kahit na ang mga nasa yugto ng nascent na kontrolin ang kanilang sarili sa mga daloy ng hangin. Maaaring hindi sila masugitan, ngunit tiyak na mahihirapan sila. Para naman sa mga nagpapalakas ng lakas na nasa Grand Realm, tiyak silang masusugatan. At hindi lamang iyon dahil sa mga daloy ng hangin kundi pati na rin ang matitigas na gilid ng buong kanyan. Dahan-dahan silang mamatay sa pagdurugo kapag pumasok sila kung hindi sila lalabas ng maaga at makakakuha ng paggamot. Ang mga gumagamit ng elemento ng hangin ay nananatili sa gilid ng canyon para maranasan ang mga daloy ng hangin na tumatakas at subukang makaramdam ng kailanawan ng isip. May mga alamat pa na ang wind elemental spell na Windblade Lotus, isang kombinasyon ng mga talim ng hangin na hugis bulaklak na umaatake sa kalaban mula sa lahat ng direksyon, ay nilikha dito. Sa sandaling iyon, umaakyat si Watt sa isang bangin mula sa labas ng canyon.
Walang ibang pasukan dahil ang dalawang sapat na laki ng pasukan ay hindi magagamit dahil sa lakas ng hangin. Matapos ang mahigit 2 araw na pag-akyat, nakarating din siya sa tuktok at nakakita sa loob ng kanyan. Ang mga hangin ay malakas at puno ng lakas sa tuktok ng bangin. Kumuha si Watt ng isang maliit na space jade at inilagay ito sa kanyang bibig. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim at tumalon papasok sa kanyan. Nakahulog siya ng ilang segundo at bago pa niya namamalayan, dinala siya ng daloy ng hangin. Malakas siyang tumama sa isang matibay na gilid ng kanyan at halos makakita ng mga bituin. Bago pa siya mahulog sa kanyan ay tinanggal niya ang kanyang pilak na Amerikana, at dahil dito ay bahagyang nabasag ang kanyang balat dahil sa epekto. Hindi na siya nasa parehong daloy ng hangin, nahulog siya ng kaunti at dinala siya ng isa pang daloy ng hangin. Isa pang pagbangga. Parang isang saranggola na nawala ng sinulid at tumama sa loob ng isang bagyo si Watt. Patuloy siyang bumagsak sa mga dingding ng kanyan at labis na nasugatan, at hindi nagtagal ay napansin siya ng ilang tao sa pasukan at lalong dumami ang mga tao. Ano ba yon? Ulol ba yon? Oo, tiyak na hinahamon niya ang kamatayan kahit paano mo tingnan. Grabe, tingnan mo siya, nagsuka pa siya ng dugo dahil sa hampas na iyon. Pusta ako, mamamatay siya sa loob ng 1 minuto. Pusta ako, hindi niya kayang tiisin pa ng mahigit kalahating minuto. Habang nag-uusap ang mga ito, napansin ni Watt na marami na siyang dumudugo at agad na inutusan ang space jade sa kanyang bibig na gumana. Sa sandaling iyon, isang tablet ang dumula sa kanyang bibig, kasunod ng ilang karne na makakapagpapalakas ng dugo ng mas mabilis. Habang ang mga taong pinag-uusapan ang kamatayan ni Watt ay nakita nilang nagsisimula ng bumuo ng mga bagong balat sa kanyang mga sugat, lubos silang nalula at hindi alam kung ano ang dapat nilang isipin. Habang ang tatlong kaibigan ni Sam ay nagsasanay sa mga paraang hindi makatao at labis na kahirap, may ilang tao na nakatingin sa kanila mula sa napakalayong distansya. Sa isang lugar malapit sa gitnang kontinente sa isang malaking isla. Ang isla na ito ay tinatawag na Seer Island. Tulad ng 6 na pangunahing kapangyarihang lumahok sa Palace of Inheritances, may iba pang mga kapangyarihan na karaniwang neutral at pantulong na nakatira sa isang malaking isla malapit sa gitnang kontinente. Bukod sa 4 na pinakamahalagang propesyon, may iba pang mga propesyon na nakikitungo sa mga isyong bihira at hindi karaniwan. Ang Seer Island ay isa sa mga lugar na iyon. Ang mga tao doon ay may kakaibang espiritual na puso. Mababa ang kanilang lakas sa labanan, ngunit mayroon silang ilang kapaki-pakinabang na kakayahan tulad ng pagsubaybay, paghuhula, at marami pang iba. Hindi tulad ng Artisan Tower at iba pang propesyon, hindi sila masyadong lumawak dahil ang kanilang mga kakayahan ay medyo espesyal. Mayroon lamang silang sapat na lakas sa labanan kung sila ay ipinanganak bilang warrior mages na may parehong kakayahan sa pagsubaybay, paghuhula, at iba pang kakayahan na magbibigay sa kanila ng malaking kalamangan kasama ng mga kakayahan ng isang mandirigma, ngunit bihira lamang ang mga kasong ganito. Ngayon, sa pangunahing tore ng Seer Island, isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad ay gumagamit ng kanyang mga kakayahan sa isang screen habang ipinapakita niya si Watt na nasa kanyan, si Sam na nagtuturo sa mga bagong manggagawa, si Jack na nasa ilalim ng talon, si Philip na nalulugmok sa ilalim ng lava, at si Hawk na naglalakbay pa rin. Habang siya ay nanonood, hindi niya napigilan na humanga sa lakas ng kanilang pagsasanay at sa mga sukdulang kanilang tinitiis para maging mas malakas. Hindi ko makuha ang presensya ng taong pangalan ay Sam nitong ilang araw, ngunit ngayong nakuha ko na siya, dapat kong tandaan ang kanilang mga koordenada. Matapos tandaan ang ilang bagay, lumabas siya at inabot ito sa isang tagapaglingkod. Darating ang mga kabataan mula sa 6 na pangunahing kapangyarihan. Tanungin mo ang pangalan ng kanilang mga target at ibenta sa kanila ang mga koordinadang ito. Ibinigay niya ang mga tala at bumalik sa kanyang kwarto. Ibig sabihin, anong paraan ang ginamit ng taong si Sam para harangan ang aking paningin bilang isang tagamasid? Baka dapat kong subaybayan siya ng ilang sandali. Bulong niya sa sarili. Kabanata 286. Tama ang sinabi ng lalaking nasa kalagitnaan ng edad, 5 pangkat ng bisita ang dumating. Maliban sa Thunder God Temple, ang lahat ng natitirang 5 kapangyarihan ay nagpadala ng sarili nilang pangkat. Para naman sa Thunder God Temple, marami silang tao sa imperyo at may access pa sila sa Space Gate. Ngunit hindi sila nang ahas na magpadala ng mga lubhang makapangyarihang tao, dahil itinuturing na ngayon ng lahat ng kapangyarihan si Sam bilang kanilang kayamanan. Dahil ang tanging mga taong maaari nilang ipadala ay mga nagpapalakas ng lakas na nasa Grand Realm, hindi sila basta makakapaghintay kung magpapadala ang Thunder God Temple ng mga mataas na antas na nagpapalakas ng lakas. Kaya naman kailangan nilang manatili at maghintay habang nagpapadala ng mga kandidato na nasa parehong antas tulad ng ibang kapangyarihan.
Ngunit sa halip na 3 tao ang kanilang ipinadala, 4 sila, isa na rito ay si Arthur. Dahil siya lamang ang may mas maraming ugnayan kay Sam, bagong lamang siyang nakapag-breakthrough papunta sa Grand Realm. Kaya ngayon ay hindi na siya ang nangunguna sa ranggo ng mga Grand Realm Cultivators ng Thunder God Temple, hindi pa rin siya nakarating sa nangungunang 30. Kaya naman sa ngayon ay hindi siya gaanong may kapangyarihan dito. Pumasok siya sa imperyo ng Arian mula sa Space Gate kasama ang 3 iba pang miyembro na nasa nangungunang 50. Ayon sa kanilang impormasyon, hindi pa nakapag-breakthrough si Sam at ang kanyang grupo papunta sa Grand Realm, lahat sila ay nasa tuktok ng Great Realm. Hindi nila alam ang dahilan kung bakit, ngunit nagpadala pa rin sila ng mga nagpapalakas ng lakas na nasa paunang yugto ng Grand Realm para harapin sila. Hindi tulad ng ibang mga tao, gumamit ng direktang paraan ang Thunder God Temple, harapin ng diretso si Sam. Sinabi ni Arthur na ang 4 na mana ay nasa kay Sam mismo, at alam din nila mula sa kanilang pagsisiyasat na labis na mapag-ari si Sam sa kanyang mga kaibigan. Kung sakaling mapansin ito ni Sam at malaman na sila ang kabilang dito, tiyak silang makakaranas ng malaking pinsala. Sa huli, narinig nila kung paano kayang sirain ni Sam ang lahat ng likas na yaman sa dating Orion. Kahit na hindi niya kayang harapin ang buong Thunder God Temple, hindi ito sulit, kahit na siya ay kumilos na parang isang galit na aso at kumagat ng lahat ng makikita niya. Tiyak silang mawawala ng 2 hanggang 3 isla na kanilang kinokontrol. Tiniyak ng Thunder God Temple na hindi ipapaalam ni Ark kay Sam ang pagdating ng 4 na taong ito. Ngunit hindi nila alam na sa sandaling pumasok sila sa paligid ng lungsod ni Sam, alam na niya ang kanilang pagdating. May ilang mga restoran pa ring bukas sa lungsod ni Sam na pinamamahalaan ng mga tauhan ni Maki. Iba't ibang restoran ang bubukas sa iba't ibang lugar na may iba't ibang uri ng pagkain, at araw-araw ay dumadagsa ang mga bagong mamamayan na pumapasok at lumalabas ng lungsod. Kaya naman ang 4 na ito ay nakalusot sa lungsod at sinubukang makisama sa mga tao. Ngunit hindi nila alam na ang mga mamamayang pumapasok at lumalabas ng lungsod, ang mga taong pansamantalang naninirahan dito, at lahat ng taong nakakahinga sa loob ng lungsod ay mga tauhan ni Sam, o sa huli ay nagtatrabaho na ngayon sa ilalim niya. Lumabas at pumapasok sila dahil sa mga proyekto ng pagtatayo na nagaganap malapit sa kabisera sa loob ng mga kagubatan. Lahat sila ay nakasuot ng kanilang mga karaniwang damit, at dahil hindi alam ng mga tao mula sa Thunder God Temple ang mga plano ni Sam, sila mismo ang nagpahayag ng kanilang pagkakakilanlan. Paano nga ba nangyari iyon? Hindi napapansin ng maraming tao na may maliit na marka na tinahi sa dibdib ng bawat taong nagtatrabaho sa ilalim ni Sam. Isang simpleng tuldok lamang ito at napakabait ng pagkakagawa na hindi mo ito mapapansin maliban na lamang kung titingnan mo ng mabuti. Mayroon din silang impormasyon na kung sino mang walang markang pumapasok sa lungsod ay isang salakay, at kailangan nilang iparating ang impormasyon sa kanilang mga tagapamahala at kung maaari ay kumuha ng larawan nang hindi sila maabala. Matapos ang 2 araw, gabi na at ang 4 na ito ay nagdiriwang ng hapunan sa isa sa mga restoran. Arthur, sa tingin ko maaari na tayong kumilos ngayong gabi. Batay sa mga nakita natin nitong nakaraang 2 araw, uuwi siya sa kanyang tahanan at walang sino man ang makakagambala sa kanya, kahit na ang vulture ay inilalayo pa. May isang pag-iingat lamang tayo, kailangan nating mapahamak siya bago pa siya makareaksyon, at kung hindi naman posible, kailangan nating umatras ng hindi maiwan ang anumang ebidensya ng ating pagkakakilanlan. Sinabi ito ng taong mukhang pinuno ng pangkat, ngunit hindi sumagot si Arthur. Hinihingi lamang nila ang kanyang opinyon para lamang makita. Mula nang dumating sila sa Arian, hindi na nila binigyang pansin ang kanyang opinyon o mga mungkahi. Nag-iingat siya mula nang pumasok siya sa lungsod ni Sam. May pakiramdam siyang hindi talaga matagumpay ang kanilang paglusot at malapit na silang makatanggap ng matinding paglapastangan, ito ang sabi ng kanyang kutob. Ngunit hindi sila nakinig sa kanya. Ang 4 na taong ito ay natutuwa sa paglabag sa bawat salita niya dahil hindi nila magawa ito sa Thunder God Temple. Gawin ninyo na lang ang gusto ninyo. Narito lang ako para ibigay sa inyo ang mga detalye tungkol sa mga pamamaraan ni Sam sa labanan, ang iba pa ay nasa inyo na. Lubos na nasiyahan ang pinuno sa sagot dahil napalakas nito ang kanyang pagmamataas. Ngayong ibinigay na ang utos, nagsimulang silang kumain. Pagkatapos nilang kumain, hindi nila namamalayan na nahihilo na sila, at nang makaramdam sila ng kanilang sarili ay nasa isang madilim na silid na sila at may mga pidgel sa kanilang mga kamay at paa habang nakatali sila sa mga upuan. Sino ito? Bakit ako narito? Lumabas kayo at bitawan ninyo ako. Sino bang may lakas ng loob na pigilan kami ng ganito? Parang nalasan tayo. Sus Mariosep, sisirain ko ang restorang ito kapag nakalaya ako. Ang 3 ito ay nagsisimulang mura nang mabuksan pa lamang nila ang kanilang mga mata.
Sa sandaling iyon, si Arthur lamang ang tahimik at kalmado, dahil alam niya kung sino ang maaaring hamuli sa kanila. Malamig na pagdating, aking mga mahal na bisita mula sa Thunder God Temple. Kumusta naman ang inyong pananatili nitong nakaraang 2 araw sa aking lungsod? Lumabas si Sam na may ngiti sa kanyang mukha. Inilawan ng silid, at sa sandaling iyon ay nakita nila siyang nakaupo sa kanyang trono na gawa sa buto. May bagong idinagdag dito, ang gilid ng buong likod ng upuan at ang mga armrest ay natatakpan ng blood iron coating. Ginawa ito mula sa dugo ni Oscar na kanyang kinolekta noon. Lubos na natigilan ang 3 tao sa kanyang pagdating. Hindi nila inakala na madaling mahuhuli sila ni Sam. Sa huli, malaki naman ang lungsod at maraming tao ang pumapasok at lumalabas dito. Nakapagsasayang lamang na hindi nila alam na lahat ng tao sa lungsod ay mga empleyado ni Sam ngayon. Hindi ba bastos na hindi sumagot sa isang tanong? Sabi ni Sam sa malamig na boses. Mula noon ay nabawi na nila ang kanilang sarili. Tumingin si Sam kay Arthur at nagsabi, masaya akong makita ka muli. Hindi ko akalain na magkikita tayo ng ganito kabilis. Ano ang kailangan para hayaang umalis kami? Diretsong tanong ni Arthur. Well, may dahilan ba akong hayaan kayong mabuhay? Sa huli, alam ko naman kung bakit kayo narito at sa tingin ko ay may sapat na akong dahilan para kayong patayin. Lunok ng lahat ng 4 na ito sa kanyang mga salita. Alam mo ba kung sino kami? Sa tingin mo makakalaya ka ng walang problema pagkatapos mong patayin kami. Sinabi ito ng isa sa 3 tao. Hahaha. Ngunit tumawa lamang si Sam, at sa loob ng 1 segundo ay may isang metal na card na lumipad at pumutol sa lalamunan ng taong iyon. Isang Grand Realm Cultivator ang namatay ng ganoon na lamang. Kailangan lang silang hulihin gamit ang isang gamot na pampatulog, harangan ang kanilang pagpapalakas ng lakas, at ibato ang metal na card sa lalamunan ng taong iyon. Nagbigay ba iyon ng sagot sa iyong tanong? Sarcastic na tanong ni Sam. Ang 2 natitira na muntik ng magbanta ay agad na tumigil at nilunok ang kanilang mga sasabihin. Sam, mayroon akong impormasyon tungkol sa iyong mga kaibigan, sabi ni Arthur para makatakas sa sitwasyong ito. Ngumiti si Sam at tanong. At ano naman? Hayaan mo kaming umalis at mabibigyan ka ng impormasyong iyon. Maaari tayong mag-usap tungkol dyan sa loob ng 15 araw, sagot ni Sam at umalis na ng lugar nang hindi man lang binigyang pansin ang kanilang sagot. Ibig sabihin ay kailangan nilang manatili dito hanggang sa mga oras na iyon. Naguluhan si Arthur kung bakit walang pakialam si Sam at bakit kailangan pa nila ng 15 araw para pag-usapan lamang iyon. Pagkatapos ng 15 araw, halos walang halaga na ang impormasyon. Sa ngayon, ang mga pangkat ng natitirang kapangyarihan ay naghahanda ng kumilos na, at ang kanilang mga pangunahing target ay sina Watt, Jack, at Philip. Ayon sa kanilang pinagmumulan ng impormasyon, hindi gaanong malapit si Hawk kay Sam. Ngunit hindi lahat ay gustong maging unang gumalaw. Sa huli, hindi naman sila makakakuha ng anumang benepisyo kung sila ang mauuna. Gusto nilang maghintay at tingnan muna, at 2 kapangyarihan ang lubhang ayaw na mauuna. Ngunit ang Lightning Spear Sect ay labis na sabik. Ayaw nilang magtagal dahil may matinding karibalismo sila sa Thunder God Temple, kaya sila ang unang nagpadala ng kanilang mga tao, 4 pa ang bilang nito. Sa eksaktong sandaling ito, ang mga alagad ng Lightning Spear Sect ay pumasok na sa arian. Kabanata 287. Matapos ang 15 araw, patuloy pa ring nakatali sina Arthur at ang 2 natitira sa parehong silid, at sa kanilang kalungkutan ay hindi pa rin inaalis ang bangkay ng kanilang kasama. Dahil hindi sila makakakuha ng kanilang espiritual na lakas dahil sa paghihigpit sa kanilang pagpapalakas ng lakas, halos mamatay na sila sa gutom. Hindi man lang binigyang pansin ni Sam na pakainin sila ng busog, binibigyan lang sila ng kaunting tinapay sa mga hindi tiyak na oras. Mayroon siyang mas mahalagang mga bagay na gagawin. Ngayong araw na ito, bumalik siya na may hawak na 3 recording crystal. Naiwan ang kanyang trono na gawa sa buto na lalong nagpapakatakot sa kanila. Hindi nila ito nakita ng malinaw noong una pa lamang, kaya hindi nila maunawaan kung anong materyales ang ginamit. Ngunit matapos ang 15 araw, malinaw na nila itong nakikita at nagdulot ito ng paninikip ng kanilang balahibo. Pawisan si Arthur ng malakas at halos hindi makatulog. Minsan na silang nagkasalungatan ni Sam at natatakot siya kung ano ang mangyayari kung gusto ni Sam na bayaran ang mga utang na loob. Baka siya na ang maging karagdagang dekorasyon para sa upuang iyon. Sa sandaling iyon, may isang mesa na inilagay sa harap nila kung saan inilagay ni Sam ang 3 recording crystal. Arthur, bago tayo mag-usap tungkol sa ating kasunduan, mayroon akong ipapakita sa iyo at maaari mong pasiyahan kung ang impormasyon mo ay may halaga o wala. Gaya ng sinabi niya, pinaganya niya ang unang kristal at lumitaw ang larawan ni Jack.
Sa sandaling iyon ay nakaupo pa rin siya sa ilalim ng talon, ngunit hindi na siya nasa parehong estado tulad ng dati. Binatayan siya ng isang makapal na aura, at kahit na isang pag-record lamang ito ay nararamdaman pa rin nila ang katututisan nito. Ito ay isang bidyong kinunan pagkatapos ng isang linggo ng pagsasanay ni Jack. Noong sandaling iyon, hinaharang na niya ang talon gamit lamang ang kanyang matutulis na sword aura na kanyang binuo sa loob ng isang linggo. Sa loob ng isang linggo ay mula sa pagkakaunawa lamang sa isang galaw ay naging kayang pigilan na niya ito. Habang patuloy pa ring nagsasanay si Jack, biglang may isang tao na lumitaw sa eksena at isang sibat ang binaril patungo sa kanya. Habang papalapit ang sibat, naging alerto ang mga nakapaligid at tumingin sa umaatake. May isang binatang nakatayo doon na may ngisi sa kanyang mukha habang malamig na tinitingnan si Jack. Hindi gumalaw si Jack habang ang sibat ay gumalaw patungo sa kanya sa napakataas na bilis. Ngunit bago pa ito mahawakan ang kanyang mukha, itaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ang sibat sa pamamagitan ng kanyang talam. Ang matutulis na dulo ay tumigil lamang sa harap ng kanyang ilong na may kasing lapad lamang ng isang hibla ng buhok. Ang kanyang palad na humawak sa talim ng sibat ay naputol at dumudugo ito. Binuksan niya ang kanyang mga mata at malamig na tinitingnan ang tao. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkabigo dahil sa kaguluhan. Dahan-dahan siyang tumayo at inunat ang kanyang katawan bago lumabas ng talon. Basang-basa pa rin ang kanyang katawan at halos mabasag na ang kanyang pantalon. Ang kanyang katawan ay puno ng mga peklat na iniwan ng talon. Lumapit siya pababa habang hawak ang sibat gamit ang kanyang kaliwang kamay at ang Black Meteorite Sword naman sa kanang kamay. Sinuri niya ang umaatake habang tinitingnan siya ng maingat, isa itong level -2 Grand Realm Cultivator. Dapat mong may magandang dahilan para sa ginawa mo, sabi ni Jack sa mahinang boses. Magaspang ang kanyang boses dahil hindi siya nagsalita ng mahigit isang linggo. At ano naman? Ano ang magagawa mo? Tawa ng umaatake ng may panunuya. Well, makikita mo na iyon sa lalong madaling panahon. Ibinalik ni Jack ang sibat sa kanya at hinawakan ang nakasuot na espada sa kanyang baywang. Lumakas ang tensyon sa hangin at nginisihan ng umaatake si Jack. May lilang kidlat na kumikislap sa paligid niya habang binabago niya ang kanyang sibat. Inalog niya ito at gumawa ng isang galaw na tumutusok. Gumalaw si Jack at mabilis na umiwas. Ang kanyang mga galaw ay napakakinis at mukhang parang slow motion lamang. Ngunit sa totoo lang ay napakabilis nito. Hindi pa rin niya binubuksan ang kanyang espada at umiiwas lamang siya. Naaalala niya pa rin ang mga oras na nasa isla sila at kailangang mag-ingat sa pag-atake ng bawat hayop. Hindi niya maisip na makakalaban niya ang isang level -5 na hayop, lalo na ang pumatay pa. Ngayon naman ay nakikipaglaban siya sa isang tao na may lakas na katumbas ng isang paunang yugto ng level -5 na hayop. Ngayon niya naiintindihan kung paano nakikipaglaban si Sam sa mga mas mataas sa kanya ng antas. Ginagamit niya ang buong potensyal ng kanyang katawan, espiritual na puso, antas ng pagpapalakas ng lakas, at kanyang mga pamamaraan. Ngayon naman, sa kanyang peak great realm na pagpapalakas ng lakas kasama ang kanyang pinapalakas na katawan, sigurado siyang kayang talunin ang taong ito. Sa totoo lang ay napakasigurado niya na nakikita na niya ang kanyang pagwawagi. Ngunit hindi basta-basta malalampasan ang agwat ng lakas at ang tanging bagay na magagawa niya ay umasa sa kanyang pamamaraan. Huminto si Jack sa paggalaw matapos na umiwas sa paulit-ulit na mga hampas. Sa pagkakataong ito ay hinawakan niya ang hawakan ng kanyang espada at bago pa makahampas ang sibat ay binuksan niya ito. Ang saplot ay nawala at napunta sa kanyang storage. Ang espada ay tumama sa talim ng sibat na may isang nakasisilaw na liwanag na huminto sa kidlat na muntik nang tumama sa kanya, ngunit hindi lamang iyon ang depensa. Ang talim ay bahagyang nakaangat noong hinawakan niya ito at ang nakasisilaw na liwanag na nakatikip sa espada kanina ay lumipas sa sibat sa isang kahanga-hangang kurbo at tumama diretso sa dibdib ng kalaban. Naramdaman ng kalaban ang matinding sakit sa kanyang dibdib at biglang umatras ng isang hakbang. May isang makinis na hiwa sa kanyang baluti at isang maliit na hiwa sa kanyang dibdib na unti-unting dumudugo na may matinding sakit. Tumingin siya kay Jack na basang-basa pa rin. Ang mukha ni Jack ay kalmado tulad ng isang tahimik na lawa. Hindi siya nagpakita ng anumang ekspresyon, parang natural na lamang na gumana ang pag-atake. Malaki ang tinamaan ng kanyang pagmamataas. Parang hindi ko masyadong pinahahalagahan ka. Ngunit huwag kang masyadong masaya. Seryoso na ako ngayon. Habang sinasabi niya iyon ay inalog niya ang kanyang sibat at nagsimulang gumawa ng mga parehong galaw na tumutusok, ngunit sa pagkakataong ito ay may mga kidlat na bumabagsak patungo kay Jack. Ito ay isang mid-range na pag-atake. Hindi lamang ang sibat ang pumipigil kay Jack, kundi pati na rin ang kidlat na ito ay lalong naglalayo sa kanya.
Maaaring makasama ng kanyang mga pag-atake ng espada ang ilang mid-range na distansya, ngunit medyo malayo pa rin ito para sa isang mandirigma na nasa kanyang antas ng pagpapalakas ng lakas. Ngunit hindi siya nabigo, sa halip ay nagiging curious siya kung paano niya mapipigilan ang pag-atake na ito mula sa kanyang kasalukuyang distansya. Kahit na sigurado siyang kayang takbuhin ang distansyang iyon, ito ay kanyang yugto ng pagsasanay at maaari niyang gamitin ang laban na ito para maisigawa ang kanyang natutunan. Isinara niya ang kanyang mga mata at inilabas ang kanyang sword aura. Itinigil niya ang pagtitiwala sa kanyang mga mata at hinawakan lamang ang kanyang espiritual na pandama para sa lugar niya at ng kanyang kalaban. Ang kanyang sword aura na dating matutulis lamang ay unti-unting nagbago at naging banayad. Sa lahat ng oras na iyon ay umiiwas lamang siya ngunit bigla siyang tumigil. Nakatayo siya ng tahimik at gumalaw ng kanyang espada. Ang kanyang espada ay naglalabas ng liwanag tuwing siya ay gumagalaw at bawat liwanag ng espada ay tumatama sa kidlat ng tumpak na nagpapalihis ng pag-atake. Ang kanyang galaw ay napakabilis at makinis. Hindi lamang niya ginamit ang kanyang espiritual na pandama kundi pati na rin ang kanyang balat at kutob. Maaari niyang maramdaman ang mahinang paggalaw ng hangin kapag gumagalaw ang sibat, kaya niyang pigilan ang bawat galaw nang hindi man lang gumagalaw ng kanyang mga paa. Bawat kidlat na paparating sa kanya ay nalilihis, at matapos ang 10 galaw ay humakbang pasulong si Jack. Ipinahiga niya ang espada at tumama ang talim nito sa talim ng sibat mula sa gilid na nagpabago ng direksyon nito, ngunit ang nangyari pagkatapos ay nagulat ng umaatake. Ang liwanag ng espada ay umikot sa hawakan ng sibat habang ito ay gumagalaw pasulong na parang isang ahas at isang malalim na hiwa ang lumitaw sa palad ng kalaban. Damyugo ito habang naramdaman niya ang matinding sakit. Bumitaw siya sa sibat dahil sa kanyang instinto. Binuksan ni Jack ang kanyang mga mata at ngumisi habang tinitingnan siya. Mas mabuting gamitin mo ang iyong pinakamalakas na galaw. Kung hindi, wala kang pagkakataong talunin ako. Sabi niya nang may kumpiyansa. Ngunit hindi siya ganap na kalmado sa loob dahil malapit na siyang maubos ng espiritual na lakas. Sa huli, hindi siya isang Great Realm Cultivator at wala siyang sapat na dami ng espiritual na lakas na nakaimbak sa kanyang puso. Maaaring mabisang ang kanyang mga galaw mula noon at hindi siya nasugatan, ngunit malaki rin ang pagkonsumo niya nito. Bawat pag-atake na galing sa kalaban ay nangangailangan ng malaking dami ng lakas mula sa kanya para mapigilan ito. Kaya naman binubuwisit niya ang kalaban para ipakita nito ang lahat ng kanyang mga lihim at gumana ito. Kinuha ng kalaban ang sibat at nagsabi sa malamig na tono. Gusto kitang hulihin kanina pa, ngunit ngayon ay tiyak kong papatayin kita. Ngumuya siya ng ngipin at hinawakan ang sibat gamit ang kanyang dalawang kamay. Handa na rin si Jack habang binago niya ang kanyang posisyon. Tumingin siya sa kanyang kalaban ng may labis na pagtitiyaga habang higit na humigpit ang kanyang pagkakahawak. Sinimulan ng kalaban na itulak ang kanyang espiritual na lakas sa dulo ng sibat at ang matutulis na talim nito ay binabalutan ng mas matutulis na kidlat na halos hindi na makita ang talam. Lightning Spear Style, The Tempest Thrust. Bulong ng kalaban at sumigaw, mamatay ka. Isinara ni Jack ang kanyang mga mata habang papalapit ang sibat. Ang kanyang espiritual na lakas ay nakuha ang hugis sa paligid niya at naging maraming liwanag ng espada. Humigpit ang kanyang pagkakahawak sa kanyang espiritual na lakas habang siya ay humihinga ng malalim, gumawa siya ng isang galaw na tumutusok gamit ang kanyang espada. Isang matutulis na liwanag ng espada ang lumabas mula sa dulo ng kanyang espada at kasunod nito ay ang natitirang liwanag ng espada na nakapalibot sa kanya ay gumalaw patungo sa kalaban. Ang mga dulo ng dalawang sandata ay nagbanggaan at pareho silang nalipad palayo. Ngunit hindi tumigil ang mga liwanag ng espada, umaagos sila tulad ng tubig habang sila ay gumagalaw patungo sa kalaban. Ang mga liwanag ng espada ay pumuputol sa kanya sa kaliwa't kanan habang sila ay umaatake sa kanya mula sa lahat ng direksyon. 10 liwanag ng espada, isa lamang ang humarap diretso sa pag-atake at 9 naman ang umatake sa kalaban. Pinurol ang kanyang balat sa maraming lugar. Ngunit hindi rin nakaligtas si Jack ng walang pasa. Habang nawawala ang alikabok, nakita ng mga tao ang 2 taong nakahiga sa lupa. Ang tiyan ni Jack ay may isang malaking butas na nagpapakita ng kanyang nasirang mga kalamnan. Mga tadyang niya ay nasira at nagsuka siya ng dugo. Mahinang sumusuporta sa sarili habang siya ay nakatayo gamit ang kanyang espada. Mas masahol pa ang kalagayan ng kanyang kalaban. Ang lalaking iyon ay may eksaktong 9 na mga gasgas sa kanyang katawan. Isa sa kanyang itaas na dibdib, 2 sa magkabilang gilid ng kanyang tiyan, 2 naman para putulin ang mga litid sa kanyang mga palso, 2 para putulin ang mga litid sa kanyang mga paa, at 2 pa naman sa kanyang mga hita. Tinitiyak ni Jack na hindi niya tinamaan ang mga mahahalagang bahagi ng katawan, ngunit imposibleng gumalaw pa rin ito. Nagsubo si Jack ng isang tablet at dahan-daang lumapit sa kanyang kalaban.
Ano ang pangalan mo at layunin? Tanong niya ng mahina ngunit ang kanyang espada ay nakapatong sa leeg ng kalaban. Ako ay mula sa Lightning Spear Sect, hindi mo ako mapapatay. Kung papatayin mo ako, hahabulin ka ng mga kasapi ng aking sektahan. Hindi niya nakalimutang bantahin si Jack. Oh, talaga. Ngumiti si Jack at tinitingnan siya diretso sa mga mata. Gusto kong makita kung paano nila ako hahabulin, Palem. Pagkatapos nito ay tinusok niya ang dulo ng espada sa lalong ng kalaban, na nagwakas sa kanyang buhay. Kinuha niya ang spatial ring at bumalik sa talon. Matapos niyang gamutin ang kanyang mga sugat hanggang sa mabuo na ang mga bagong balat at makabawi ng kaunting espiritual na lakas, bumalik siya sa talon para magpalakas ng lakas. Kabanata 288. 6 na araw matapos pumasok si Philip sa bulkan. Noong ikatlong araw, binago na niya ang kanyang paraan ng pagsasanay. Sa ngayon ay ganap na siyang nakalubog sa loob ng lava at ginagawa ang mga yoga poses na ginagamit para sa pagpapalakas ng katawan. Ngunit hindi lamang sa katawan ang kanyang binibigyang pansin, sinusubukan din niyang magsagawa ng elemental fusion. 3 araw na ang nakalipas, mayroon siyang kakaibang ideya. Sa lahat ng oras na iyon ay itinuturing niya ang sarili bilang isang dual elemental warrior mage. Ngunit paano kung ituring niyang iisa ang kanyang metal at fire element? Paano kung itigil na niya ang pagtingin sa mga ito bilang dalawang magkakaibang entidad na magkasamang umiiral? Ngunit hindi niya mahanap ang tamang paraan para maisip ito ng malinaw hanggang sa maibigay niya ang ideyang iyon. Nagkaroon sila ng pag-uusap ni Sam noong huling araw sa isla tungkol sa elemental fusion at sinabi ni Sam na ang pagpapalakas ng katawan kasama ng elemental energy ay makakatulong. Kaya naman nais niyang sumipsip ng enerhiya mula sa magma na may parehong apoy at metal sa loob. At sa kanyang pagkabigla, ang kanyang hindi karaniwang ideya ay nagtagumpay at naramdaman niya ang kaunting pagbabago sa kalagayan ng kanyang katawan. Bilang pasimula, ang kanyang balat ay naging matibay, at nang subukan niyang gumamit ng elemental fusion ay naramdaman niya itong mas madali. Tiyak na bumuti ang antas ng pagsasama nito, kahit na kaunti lamang. Kaya naman itong nakalipas na 3 araw ay nagtrabaho siya para mapabuti ang kanyang elemental fusion. Ngunit noong ika-6 na araw, bigla siyang nagising dahil naramdaman niyang ang magma sa paligid niya ay naging magulong, ang katahimikan at pagiging tahimik nito ay wala na. Ito ay ganap na magulo, na nagdulot ng pagkabigo kay Philip. Lumabas siya para makita kung ano ang nangyayari at nakita lamang na may isang tao na nakatayo sa gilid ng bakana ng bulkan. Tinitingnan niya si Philip na lumabas lamang ng ulo mula sa pool ng magma. Bago pa man makapagtanong si Philip kung ano ang problema ng lalaki, sinalubong siya ng sunod-sunod na mga talam ng hangin na tumama sa kanya at sa paligid niya. Nagalit si Philip. Muntik na siyang mapanganib sa loob ng pool ng lava na may tulong lamang ng proteksyon ng kanyang espiritual na lakas. Kung sakaling maabala ng pag-atake ang kanyang espiritual na lakas, tiyak na mamatay siya. Kahit na kayang tiisin niya ang lava sa loob ng ilang minuto at makalabas, may pagdududa siyang hayaan siya ng hindi inanyayayang bisita na gawin iyon. Agad na tumalon si Philip palabas ng pool nang walang alinlangan. Tumapak siya sa maliit na plataporma sa gilid ng pool at malamig na tinitingnan ang tao. Nasa hindi magandang posisyon siya ngayon. Hindi niya kayang harapin diretso ang tao mula sa ibaba at kailangan niyang umakyat ng mabilis hanggat maaari. Agad na kumilos si Philip. Tumalon siya patungo sa dingding ng bulkan at nagsimulang umakyat ng mabilis hanggat maaari. Lubos na alerto ang kanyang mga pandama habang sinusubaybayan niya ang anumang paparating na pag-atake. At hindi nagtagal, maraming mga talam ng hangin ang nagsimulang dumating, at tuwing may pag-atake ay tumutusok siya sa dingding at tumatalon sa kabilang gilid. Ngunit matapos ang 3 beses ay natuklasan na ang kanyang galaw. Nang tumalon siya sa kabilang gilid, inatake siya muli at sa pagkakataong ito ay dumampi ang talam ng hangin sa kanyang pisngi na nag-iwan ng isang galos. Malungkot siya at tumingin sa kanyang kalaban habang naiinis sa loob. Dapat kong sabihin kay Sam na gumawa ng isa sa mga floating board na iyon para sa akin. Sinumpa niya sa kanyang puso na hahabulin niya talaga ang lalaking iyon hanggang sa gumawa ito. Kung paano nito gagawing posible na magamit ang kanyang mga elemento, pwede na itong desisyon ng lalaking iyon. Nagsimulang maging metal ang katawan ni Philip. Ito ay ang pangunahing pamamaraan ng bawat gumagamit ng metal element. Maaari nilang gawing matigas ang kanilang balat para madagdagan ang kanilang depensa. Patuloy na binabaliwala ni Philip ang mga pag-atake at hindi na siya nag-aalala pa. Maaari na niyang tiisin ang ilang hampas na iyon. Nagbago ang mukha ng kalaban, nais niyang mapahamak si Philip gamit ang kapaligiran para makatipid siya ng pagsisikap, ngunit hindi ito pinayagan ni Philip. Ngunit hindi niya nang ahas na gumawa ng malalaking galaw. Ito ay ang bakana ng isang aktibong bulkan. Kung gagawa siya ng malaking kaguluhan sa hangin at lumikha ng mga bagyo, magiging biktima na siya mula sa pagiging mangangaso.
Sinimulan niyang itulak ang mga talim ng hangin sa dulo ng bawat daliri habang si Philip ay umaakyat sa pinakamataas na bilis. Nang may 4 na talampakan na lang si Philip mula sa tuktok, inalog ng kalaban ang kanyang mga kamay. 10 talim ng hangin ang magkakasabay na gumalaw na parang isang lambat at binaril patungo kay Philip. Habang lumalayo sila ay lumalawak ang mga puwang sa lambat at sumasakop ito ng malaking lugar. Malakas din ang lakas ng pag-atake. Kahit na makakatakas man lang si Philip ng kaunti, maaaring masira ang mga nakapalibot na bato na hindi na siya makakagalaw. Pagdating naman sa pagtalon sa kabilang gilid, halos imposible na. Ngunit parang walang pakialam si Philip dahil tinakpan niya ang sarili ng espiritual na lakas at tumalon paitaas ng paikot sa kabilang gilid. Ibinulong niya ang kanyang katawan sa kakaibang mga anggulo sa hangin habang dumadaan siya sa puwang ng lambat ng mga talim ng hangin at tumapak sa tuktok. Mas angkop na tawaging pagbagsak kaysa paglapag. Dahan-dahan siyang tumayo at tinitingnan ang kanyang kalaban. Ngayon, maaari na tayong mag-usap ng maayos, hindi ba? Sabi ni Philip na may malamig na ngiti at inabot ang kanyang kamay at nagpadala ng isang napakalakas na bola ng apoy patungo sa kalaban. Ninisihan ng kalaban at madaling umiwas, ngunit hindi gaanong kalaki ang espasyo sa bokana ng bulkan. May isang singsing lamang silang bato na may kapal na 2 talampakan. Hindi maganda ang karanasan kung mahulog sa alinmang gilid. Kumilos na rin si Philip. Malinaw na ang kalaban ay isang wind mage, kaya magsisikap itong panatilihin ang distansya sa pagitan nila para makakuha ng kalamangan. Ngunit ang lugar ng labanan ngayon ay hindi maganda para sa kanilang dalawa. Hindi bababa sa kayang tiisin ni Philip kung mahuhulog siya sa lava, ngunit hindi kayang gawin iyon ng kalaban. Sinimulan ni Philip na magbato ng sunod-sunod na bola ng apoy. Ngunit ginamit ng lalaki ang wind elemental energy at hinadlangan ang bawat pag-atake. Hindi nagtagal ay nainas na ang lalaki. Isa siyang Grand Realm Cultivator at paulit-ulit na inaatake siya ni Philip gamit ang parehong mga galaw, kaya nginisihan niya ito at nagsabi. Dapat ay naubos mo na ang iyong espiritual na lakas. Kailangan kitang buhay na makukuha, kaya oras na para tapusin ko na ang laban na ito. Sa mga salitang iyon, huminga siya ng malalim at lumawak ang kanyang mga baga na parang mga lobo, parang wala siyang tadyang. At isang malaking wind cannon ang binaril patungo kay Philip na nasa eksaktong kabilang gilid ng bokana ng bulkan. Ngumiti siya sa tao at inihanda ang sarili para sa pag-atake. Kung tamaan siya nito, babagsak siya pababa ng bundok patungo sa mga kagubatan at halos mamatay na lamang siya kung swerte pa siya. Nagningning ang kanyang mga paa na may pulang mainit na liwanag at lumabas ang metal na bahagi sa ilalim ng kanyang mga paa na tumusok sa mga bato sa ibaba. Pagkatapos noon, inabot niya ang kanyang mga kamay at inilagay ito sa harap ng kanyang dibdib na may bukas na mga palad. Ang kanyang mga kamay na gawa sa metal ay naging isang manipis at malaking istrukturang parang mangkok. Ang mga dulo ng mangkok ay naglalabas ng mga apoy. Sa sandaling tumama ang hangin sa mangkok, naputol ang mga bato sa ilalim ni Philip dahil sa epekto, at ang hangin na tumama sa mangkok ay bumalik at gumalaw patungo sa kalaban. Sa sandaling iyon, lumakas ang mga apoy at sa tulong ng daloy ng hangin ay tinakpan ng mga apoy ang kalaban ng ganap. Hindi niya kayang tiisin ang epekto at nahulog siya pababa ng bundok. Hindi natulog si Philip at tumalon sa kabilang gilid. Hindi siya nagulat nang makita ang taong nagbabalanse sa sarili gamit ang hangin, ngunit hindi na ito makagalaw pababa ng bundok. Tumalon pababa si Philip at nang tumapak ang kanyang mga paa ay naging makinis at patag ang mga ito habang siya ay dumadaan pababa ng bundok. Hindi tulad ng kalaban na nahihirapang kontrolin ito, medyo mas relax at sigurado siya sa sarili. Dumausdas siya pababa at dahil doon ay nahabol niya ang kanyang kalaban na lubos na nalula. Bago pa niya namamalayan ay itaas ni Philip ang kanyang kamao na natatakpan ng metal at pinainit na may maraming mga tusok na lumalabas sa ibabaw ng kamao. Sinuntok niya ang lalaki diretso sa dibdib na tumago sa kanyang mga baga. Ang kalaban na muntik ng makapagbalanse ay muli nang nawalan nito at bumagsak sa matitigas na bahagi ng bato na sinira ito bago tuluyang bumagsak. Dahan-dahang dumausdas si Philip pababa at halos hindi na makagalaw ang tao. Habang lumalapit siya sa kanya, napansin niyang may isang uri ng token sa kanyang mga kamay na sinusubukan niyang durugan. Binago ni Philip ang kanyang paa at sinipa ito, naganap na pinutol ang braso. Umupo siya ng pabaluktot at ngumiti nang sabihin, bakit ka nagmamadali, kaibigan ko? Bago pa tayo nagkita ay sinusubukan mo nang umalis na. Halika na, simulan na natin ang iyong pagpapakilala. Hindi nagsalita ang kalaban. Kinuha ni Philip ang special ring at pilit itong binuksan. Kumuha siya ng isang token at ngumiti. Well, ang Lightning Spear Sect. Kailan pa kayo naging matapang? Hindi nyo pa nga ganap na nakokontrol ang inyong mga isla ay sinusubukan nyo nang ikalat ang inyong mga kamay patungo sa teritoryo ng Thunder God Temple.
Nakatakot ang kalaban sa mga salita ni Philip. Kaya ano ang inyong layunin? Huwag mong sabihin na narito ka para patayin ako. Ang kanyang mga salita ay puno ng intensyon na pumatay. Nalungkot ang kalaban at umiling-iling na hindi at binuksan ang kanyang bibig. May utos kaming kunin ka bilang bihag. Wala akong intensyong patayin ka. Oh, bihag. Huwag mong sabihin na gusto mong bantahin si Sam. Tumingin si Philip sa kanya parang isang tanga. Tahimik lamang ang kalaban ngunit malinaw na ang sagot. Mangmang kayo hindi ba? Ang tarantadong iyon ay nagiging baliw tuwing may nagbabanta sa kanya. Alam mo bang naging baliw siya at pumatay ng mahigit 300 kasapi nang subukan ng isang tao na kidnapin ang kanyang mga kasama. At ang pinakamasamang bahagi ay hindi pa naman sila ganap na magkaibigan ng taong nanganganib. Dapat ninyong gawin ng maayos ang inyong pagsasaliksik. Pusta ako na hindi man lang pinag-isipan ng inyong mga matataas na opisyal ang misyong ibinigay sa inyo nang makita nila na siya ay isang great realm cultivator. Hindi ba ninyo maiisip kung bakit may sarili siyang lungsod? Tanga! Nakatakot ang kalaban nang marinig ang mga salita at hindi alam kung paano kikilos. Ngunit naramdaman niyang tama ang lahat ng sinabi ni Philip. Hindi nila iniisip ng husto na si Sam ang kanilang kalaban at tanging ang kanyang mga kaibigan ang kanilang target dahil sa presensya ng Vulture. Well, huli na para mapagtanto iyon ngayon. Bawi ka na lang sa susunod na buhay. Sa mga salitang iyon ay tumayo siya, at bago pa makapagmamakaawa ang kalaban ay sinipa niya ulit ito at naputol ang ulo mula sa katawan. Kabanata 289. Nalulutang si Watt sa loob ng kanya na nakapikit ang mga mata. Naging isa na siya sa hangin. Parang nasanay na ang lahat ng nanunood, ngunit patuloy pa rin silang humahanga sa pagtitiyagan ni Watt. Ngunit nasa ibang mundo si Watt. Ang pangunahing dahilan ng kanyang pagdating dito ay para makamit ang elemental fusion. Nagulat siya nang makita ang fire elemental fusion ni Sam at naiintindihan niya ang mga kalamangan nito. Maaaring mataas ang pagkonsumo ng espiritual na lakas, ngunit sa ilang sitwasyon ay nagbibigay ito ng maraming kalamangan. Para naman sa kanyang wind element, naruroon ito sa halos lahat ng posibleng lugar ng labanan at maaari niyang gamitin ito para dagdagan ang kanyang bilis, kakayahang umangkop, mga pandama, at kamalayan sa labanan. Magiging mas madaling isagawa ang kanyang mga pag-atake at mas mahusay niyang makokontrol ang mga metal card dahil mas madaling manipulahin ang nakapalibot na hangin. Kahit na maaari pa rin siyang magsagawa ng body tempering gamit ang wind element para dagdagan ang kanyang pagkakataong makamit ang elemental fusion, hindi niya kasing husay ang kakayahan sa pag-unawa tulad ni Sam, kaya naman ginagamit niya ang pinakasimpleng paraang naisip niya. Dahil kailangan niya ng wind elemental fusion at nais niyang maging tulad ng hangin, pipilitin niyang maramdaman kung paano kumikilos ang hangin at maging isa na ito. Bagamat ang paraang ito ay tila mabangis at mahirap tiyakin, nakikita niya pa rin ang mga resulta at madali na niyang maisasagawa ang partial fusion. Pagkatapos ng isang linggo ng pag-unlad, nagawa na niyang makamit ang elemental fusion sa kanyang balat. At sa pagkakataong ito ay kayang niyang kontrolin ang sarili para makasama sa isang tiyak na daloy ng hangin nang hindi siya itinatapon patungo sa mga dingding ng bangin na parang isang basahan. Ngunit hindi pa rin niya kayang manatiling ganap na tahimik. Sa katunayan, kung hindi makakamit ni Watt ang hindi bababa sa 50% elemental fusion, mananatili siyang nakakulong sa mga daloy ng hangin na ito magpakailanman, basta't makakaligtas siya ng matagal. Para naman sa kanyang kaligtasan, sumisipsip siya ng wind elemental energy mula sa mga daloy at paminsan-minsan ay kumakain ng tinadtad na karne na direktang pumapasok sa kanyang lalamunan sa pamamagitan ng Space Jade. Habang nalulugmok siya sa kanyang pagsasanay, biglang naramdaman niya ang isang pakiramdam ng panganib at agad na binuksan ang kanyang mga mata. Isang pana ang dumating patungo sa kanya. Bahagya niyang inihilig ang kanyang ulo at hinawakan ang pana gamit ang kanyang mga kamay. Agad niyang inihilig ang kanyang katawan para makakita ng mas malinaw at ginamit ang partial elemental fusion para mapigilan ang daloy ng hangin at gumalaw ng mas mabagal. Nakita niya ang isang tao na nakatayo sa bangin kung saan siya tumalon papasok. Isang binatang lalaki siya na nasa kalagitnaan pa lamang ng 21 taong gulang. May hawak siyang mahabang busog at nakatingin kay Watt na may kakaibang ngiti. Habang tinitingnan siya ni Watt, muling binaril ng lalaki ang isang pana. Nakakagulat na hindi siya tumutok kay Watt, sa halip ay tumutok siya sa isang random na lugar sa kanyon, ngunit ang daloy ng hangin ay nagpabago ng direksyon ng pana at dumating patungo kay Watt. Muntik na siyang maabutin ngunit nakaiwas siya at lumipas ang pana sa kanya. Matapos ang ilang pagbabago ng direksyon, ito ay tumago sa dingding ng kanyon. Malamig niyang tinitingnan ang kalaban. Hindi niya alam kung sino ito, ngunit alam niya kung bakit ito narito. Binalaan na siya ni Sam na may mga manggugulo na maghahanap sa kanya. Hindi niya lang inakala na mahuhuli siya sa ganitong mahirap na sitwasyon.
Sa ngayon ay nakakulong siya sa loob ng mga daloy ng hangin at napakahirap na makalabas mula rito. Ngunit tila sinasamantala ng kalaban ang mga daloy ng hangin para umatake gamit ang mga pana. Sunod-sunod na mga pana ang dumating mula sa iba't ibang direksyon at nagsisimula ng nahihirapan si Watt na makaiwas. Naramdaman niya na ang mga pana ay may wind elemental energy na pinalakas at ang enerhiyang ito ay binago para makakuha ng tulong mula sa mga daloy ng hangin at gumalaw ayon dito. Matapos ang mahigit 10 pana, binaril ng tao ang 2 pana ng sunod-sunod papunta sa 2 direksyon. Sa pagkakataong ito ay naramdaman ni Watt na ang mga pana ay darating mula sa 2 direksyon. Dahil sa pagkakaroon ng mahigit 12 ng mga daloy ng hangin, may ilang mga punto ng pagtatagpo kung saan bahagyang nagbabanggaan at nagbabago ng direksyon ang mga daloy ng hangin na lumilikha ng magulong espasyong puno ng malakas na hangin. Ginagamit ni Watt ang mga puntong iyon para baguhin ang daloy ng hangin kung saan siya naruroon sa tuwing kinakailangan. Ngayon naman ay ginagamit din ng lalaki ang mga puntong iyon para bumaril ng 2 pana patungo kay Watt. Dapat sabihin ni Watt na humahanga siya. Maaaring hulaan ng lalaki ang direksyon ng mga daloy ng hangin at ang mga punto ng pagtatagpo at makakuha ng perpektong oras, na halos imposible para sa sinumang karaniwang tao. Ngunit hindi man lang kinakabahan si Watt. Mayroon pa rin siyang isang lihim na sandata at iyon ay ang kanyang Silver Wind. Kung sakasakali, maaari niyang gamitin ang Silver Wind para makasakay sa mga daloy ng hangin at makahanap ng paraan para makatakas sa kanyan. Sinimulan ni Watt na tumutok ng husto sa tao. Ang kalaban ay isang level -1 Grand Realm Cultivator lamang sa huli at lubos na sigurado si Watt na kayang harapin ito kung maglalaban sila ng normal. Ngayon naman ay pagsubok ito sa kanyang kakayahan na labanan ito sa ganitong mga kondisyon. Hinayaan ni Watt ang mga pana na binaril patungo sa kanya at hindi niya ito binigyang pansin kahit isang segundo man lang. Isiniksik niya ang sarili bilang isang bola at nahulog mula sa kanyang pwesto at pumasok sa ibang daloy ng hangin. Nalilito ang umaatake dahil paulit-ulit na ginagawa ni Watt ang parehong bagay at tumigil lamang ito matapos gawin ang parehong galaw ng maraming beses. Ngunit nang tumigil si Watt ay nagulat ang umaatake. Sa ngayon ay ganap na natatakpan si Watt ng wind elemental energy habang siya ay nalulutang sa parehong pwesto ng walang anumang galaw. Ito ay ang pagtatagpo ng 6 na mga daloy ng hangin. Bagamat mahirap para kay Watt na manatiling matatag sa lugar na ito sa ngayon, maaari pa rin siyang manatili doon sa loob ng halos kalahating oras. At naniniwala siyang sapat na ang kalahating oras para harapin niya ang kalaban. Habang siya ay nalulutang doon, minisihan ng kalaban at mabilis na bumaril ng mga pana sa lahat ng direksyon. Ngunit sa pagkakataong ito ay depensa pa rin si Watt, ngunit sa ganap na ibang paraan. Kinuha niya ang mga card at nagsimulang ibato ang mga ito. Ang mga card ay may mas kaunting paglaban kaysa sa mga pana at bawat pana ay pinuputol ng paalang, at ang mga card ay umakyat at tumagos sa dingding ng kanyan. At mula noon ay nagsimula ang seryosong labanan ng mga projectile. Bumabara ng isang-isang pana ang umaatake at lalong lumalim ang kulay ng kanyang mukha habang bawat pana ay pinuputol. At sa kanyang kalungkutan, hindi kailangang gumamit si Watt ng parehong dami ng espiritual na lakas tulad niya. Karamihan ay ginagamit ni Watt ang mga daloy ng hangin. Kahit na maaaring hindi niya makuha ang mga daloy at oras tulad ng Archer, nagugol na niya ng sapat na oras dito para makilala ang lahat ng mga daloy ng hangin at ang kanilang mga pattern. Sa oras na iyon ay nakita ng mga nanunood malapit sa pasukan ng kanyan ang labanan at lubos silang nagulat. Maging ang mga pag-atake ng Archer gamit ang mga daloy ng hangin o ang mga paraan ni Watt para pigilan ito ay hindi maunawaan. Ang tanging magagawa nila ay manood ng may pagkamangha. Unti-unting nawala ng pasensya ang Archer at kumuha ng isa pang pana. Sa pagkakataong ito ay ibang-iba ito sa mga nauna dahil may mga runes na inukit dito. Itinulak niya ang elemental energy patungo sa pana at busog na naging maliwanag. Ang dami ng enerhiya ay mas mataas kaysa kay Watt dahil sa pagkakaiba ng kanilang mga antas. Habang iginuhit niya ang bowstring hanggang sa maximum na antas, tumingin siya kay Watt na may bahid ng paghanga. Muntik nang pumutok ang mga ugat sa kanyang kamay at buong katawan niya ay puno ng lakas. Ito ang kanyang pinakamalakas na galaw at naniniwala siyang mapapahamak niya si Watt gamit ito. Kahit na maaaring hindi niya mapatay si Watt, hindi naman iyon ang kanyang layunin. Habang siya ay malapit ng bitawan ang kanyang pana, nakita niya ang isang kakaibang ngiti sa mukha ni Watt at lalong naging seryoso ang kanyang ekspresyon, ngunit huli na siya. Sa sandaling iyon ay naglabas si Watt ng isa pang metallic card. Lumipad ito sa mga daloy at tumagos sa dingding ng kanyan, at biglang may isang malakas na pagsabog sa dingding, at ang dingding na iyon ay kung saan nakatayo ang Archer. Agad na nawala ng tayo ang Archer at nahulog sa kanyan.
At sa kanyang kalungkutan, ang pag-atake na kanyang inihahanda ay naging sanhi ng pagbabalik ng puwersa na nagsimulang magsuka siya ng dugo. Parang isang saranggola siya sa bagyo, tulad ni Watt noong unang araw niya. Hindi niya maikontrol ang kanyang katawan at maraming beses siyang bumagsak bago makalapit kay Watt. Inabot ni Watt ang kanyang kamay at hinawakan siya sa kanyang leeg. Kinuha niya ang special ring ng tao at gumamit ng metallic card para putulin ang kanyang lalamunan bago siya itapon. Bago pa siya mamatay ay hindi niya alam kung paano siya namatay at ang kanyang kaluluwa ay umalis sa kanyang katawan ng may pagkalito. Sa totoo lang ay medyo simple lang ito. Ibinalik ni Watt ang mga card sa paraang tumagos sila sa dingding ng kanyon sa isang tiyak na posisyon. Maaaring maliit ang mga card, ngunit ang pag-atake at pinsalang maibibigay nito ay hindi maliit. Dahil sa paulit-ulit na pag-atake sa dingding, sa huli ay gumamit si Watt ng isang card na may inskripsyon na ibinigay sa kanya ni Sam. At dahil sa pagsabog na dulot ng inskripsyon ay nawasak ang nasirang bato. Sa totoo lang ay napakaliit lamang ng dami ng nasirang bato at halos hindi lang ito umaangkop sa dalawang talampakan ng paa ng umaatake, ngunit sapat na iyon para mawala ng tayo ang kalaban at pumasok sa kanyan. Plano na ito ni Watt mula pa noong una. Maaaring hindi niya kayang umatake mula sa loob ng kanyan, ngunit hindi ibig sabihin na hindi niya maipapapasok ang kalaban dito. At sa sandaling pumasok na ang kalaban, ito ay kanyang teritoryo na. Hindi tulad ng dalawa ng nauna ay walang pag-uusap ang mga ito, ngunit hindi ito pinapansin ni Watt. Iniwan na lamang niya ang bangkay na malayang dumadaan sa mga daloy at bumalik siya para magsanay. Matapos ang ilang araw na paglalakbay, ito ay bumagsak sa pasukan ng kanyon kung saan inalis ito ng mga tao para hindi harangan ang pasukan. Kabanata 270. Tinitingnan ni Sam sina Arthur at ang dalawang natitira. Natapos na ang pagpapakita ng nilalaman ng 3 recording crystal at nakita ng 3 bisita ang 3 laban. Nagpadala si Sam ng 3 tao para sundan sila at itala ang mga laban kung mangyari at ipadala ito pabalik sa kanya. At ginawa niya ito hindi para ipakita sa kanila sina Arthur, kundi para kung sakaling mangyari ang anumang bagay ay may tiyak na target si Sam na tututukan. Binigyan niya rin sila ng ilang lihim na sandata para makatakas sila kung kailangan. Kahit na hindi nakuha ng mga recording crystal ang lahat ng nangyari sa labanan, lalo na sa kaso ni Philip, mayroon pa rin itong mga pinakamahalagang bahagi. Matapos ipakita ang 3 pag-record, umupo ng maayos si Sam at nagpahinga habang sinusubaybayan ang pagbabago sa mga ekspresyon ng mukha ng 3 bisita. Kung ang impormasyong mayroon ka ay tungkol sa ganitong mga banta, maaari mo na itong itago sa sarili mo. May tiwala ako sa aking mga kaibigan. Nalilito si Arthur. Nangangahulugan ito na may mga paghahanda na si Sam para sa ganitong mga sitwasyon. At mula sa nakita niya ay hindi basta-basta ang 3 ito, kayang nilang ipaglaban ang sarili. Kahit sa mga kapangyarihang tulad ng Thunder God Temple ay magiging bahagi sila ng mga piling grupo. Muli nang nagsalita si Sam, na nakagambala sa mga iniisip ni Arthur. Arthur, kumusta ka na sa Thunder God Temple? Kumusta na sina Arman at Nicholas? Nagulat si Arthur sa bigla niyang tanong, ngunit nang marinig ang ikalawang bahagi ay lalong pumangit ang kanyang mukha. Malinaw niyang naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Sam. Naging matagal na siyang karibal ni Arman, at sa kanyang kalungkutan ay lalong nadidagdagan ang kanyang pagka-pressure sa pagdating ni Nicholas. Maaaring siya ang kasalukuyang tagapagmana ng Thunder God Temple dahil siya ay inapo ng kasalukuyang pinuno at pinakamabuti sa kanilang henerasyon, ngunit ngayon ay nahahamak ang kanyang posisyon dahil sa pagdating ng 2 taong ito. Patuloy na nagsalita si Sam. Alam ko kung bakit kayo narito, gusto ninyo ng Shadow Sword, ngunit hindi iyon mangyayari. Walang sino mang makakakuha ng anumang bagay na akin maliban na lamang kung ibibigay ko ito ng kusang loob. Ang inyong misyon ay ganap na nabigo. Maaari kitang patayin ngayon nang walang anumang problema. At hindi na kailangang mag-abala ang inyong Thunder God Temple na maging kapalit. Pinagdududahan ko pa nga na ipinadala ka rito bilang isang kanon na pataba. Sa huli, sa lahat ng balitang maaaring nakuha ng inyong organisasyon, hindi ako naniniwala na hindi nila alam ang aking kinalaman sa pagkawasak ng Orion. At kahit na alam nila iyon ay ipinadala pa rin nila kayo. Parang inabandona ka na ng inyong organisasyon. Napakasakit. Malamlam na boses ang ginamit ni Sam habang nagsasalita. Nagbabago-bago ang ekspresyon ni Arthur dahil alam niya ang lahat tungkol sa pagkawasak ng Orion. Talagang naging mahalaga ang papel ni Sam, sa katunayan siya ang sanhi ng lahat. Bagamat hindi masyadong kabilang ang kanyang lakas sa labanan, kundi ang kanyang mga tusong paraan, katalinuhan, at kakaibang pag-iisip, dapat ay naunawaan ng organisasyon na gagawa si Sam ng mga kinakailangang paghahanda. Ngunit tila hindi nila ito ginawa. Ipinadala pa rin nila siya rito na parang isang tiyak na pagkatalo.
Iniisip pa niya na ang pag-uugali ng tatlong kasama niya ay dahil din dito. Ngunit hindi niya alam na ang tatlong iyon ay gusto lamang ipakita ang kanilang kapangyarihan sa isang taong tulad niya para matupad ang kanilang pagmamataas. At hindi rin alam ng Thunder God Temple na dahil sa mga walang kabuluhang kilos ng isang tao, si Arthur na tagapagmana at nangungunang kandidato para sa posisyon ng pinuno ng templo ay nagsisimula ng magduda sa buong organisasyon. Mga salita lamang ni Sam ang kailangan para mapag-isip-isip siya ng husto. Muli nang nagsalita si Sam sa sandaling iyon. Wala akong makukuhang benepisyo kung papatayin kita, kaya maaari kitang hayaang umalis kung mabibigyan mo ako ng sapat na dahilan para gawin ito. Sabi ni Sam nang walang alalahanin, at mabilis na nagsimulang mag-isip si Arthur. Gusto niyang sabihin ang tungkol sa paghihiganti ng Thunder God Temple ngunit hindi niya ito sinabi sa huli. Ang lahat ng anim na kapangyarihan ay nakasunod na kay Sam, kaya walang silbi ang mga banta. Gusto niyang mag-alok ng pera ngunit naalala niyang mas marami itong pera kaysa sa kayang ibigay niya. Uubusan na siya ng mga ideya nang muli pang nagsalita si Sam. Gusto kong gumawa ng kasunduan, mas tiyak na sa buong Thunder God Temple, at gusto kitang gawing tagapamagitan nito. Siyempre, makakakuha ka rin ng benepisyo mula rito dahil makakakuha ka ng komisyon bilang tagapamagitan. Gusto mong marinig ito? Tanong ni Sam na may ngiti. Agad na natuwa si Arthur, ngayong may pagkakataong mabuhay, tatanggapin niya ito ng buong puso. Handa na ako. Kung gayon, kailangan mong maghintay ng 5 buwan. Pagkatapos ng 5 buwan ay ibibigay ko sa inyo ang isang kasunduang hindi ninyo kayang tanggihan. Hanggang sa mga oras na iyon ay manatili kang bisita. Maaari kang tumira sa paligid ng lungsod, subukan ang mga masasarap na pagkain, at manatili sa anumang lugar na gusto mo maliban sa mga pagbabawal na lugar. Ngunit syempre, may limitasyon sa dami ng lakas na maaari mong gamitin. Samantala, mangyaring ipaalam sa Thunder God Temple ang tungkol sa kasunduang gusto kong gawin at sabihin sa kanila na huwag nang makagambala sa akin at sa aking mga kaibigan. Sa mga salitang iyon ay umalis na si Sam, at lumapit ang kapatid ni Felicia na naglagay ng isang uri ng mga bracelet sa tatlo bago sila bitawan mula sa mga upuan. Maaari silang gumalaw ng libre ngunit makakakuha lamang sila ng kaunting espiritual na lakas, sapat lamang para gamitin ang mga spatial ring at iba pa. Pagkatapos noon ay umalis si Sam at naging abala. Halos 1 buwan na rin mula nang siya ay bumalik mula sa isla. Nakatira siya kasama ang Shadow Sword mula noon habang sinusubukang makakuha ng reaksyon mula rito. Oras na para siya ay magkaroon muli ng breakthrough. Para naman sa hayop, plano niyang gamitin ang Shadow Mouse bilang kanyang susunod na kasama. Mula noon ay itinatago niya ang isang Shadow Mouse bilang reserba nang hindi ito ginagamit nang makarating siya sa Great Realm. Ngayon ay wala na siyang hayop na maaring makipagkontrata, ang mga pagpipilian na lamang ay ang unggoy, Zoy Termite, at ang Shadow Mouse. Sa mga ito, ang Shadow Mouse ang pinakamabuting pagpipilian depende sa mga kakayahan na makukuha niya. Sa una ay nais niyang itabi muna ang Shadow Mouse at maglakbay sa planeta para hanapin ang mga hayop na angkop para makipagkontrata, gagamitin lamang ito kung wala ng ibang pagpipilian. Ngunit hindi niya inakala na mangyayari ito ng napakabilis. Ngayon ay pinipigilan niya ang sarili mula sa breakthrough dahil sa Shadow Sword. Ang sandatang may sumpa ay nagbibigay ng pagkakataon sa tagapaghawak, isang labanan sa isip. Kung mag-breakthrough si Sam, gagamitin ng Shadow Sword ang lakas ng isip ng isang rank 5 na sandata, na hindi niya kayang harapin ng may kumpiyansa. Sa loob ng Great Realm, sigurado siyang ang kanyang lakas ng isip ay pinakamalakas at kayang niyang mapasakamay ang Shadow Sword sa estado nitong rank 4. Nagdaan ang panahon, at eksaktong 1 buwan matapos niyang bumalik mula sa isla ay sa wakas ay nagpakita ng reaksyon ang Shadow Sword. Ang tela na nakabalot sa espada ay ganap na nasira at ang buong silid ay napuno ng aura ng espada at kadiliman. Bawat bagay sa loob ng silid ay ganap na naputol at ang mga dingding ay nabasag. Tinitingnan ni Sam ang lahat ng ito habang siya ay nakaupo sa isang upuan na harap ng espada. Matapos ang 10 segundo ay inilagay niya ang kanyang mga kamay sa hawakan nito, at ang kanyang braso ay naputol na ang mga kalamnan ay ganap na napunit. Dumudugo ang kanyang kamay at makikita na ang kanyang mga buto. Puno na ng madilim at nakakatakot na aura ang silid. Biglang naramdaman ni Sam ang matinding lamig at may isang boses na lumitaw sa kanyang isip. Taong lupa, bitawan mo ako. Matalim at malamig ang boses. Hindi sumagot si Sam at binuhat ng kanyang espiritual na pandama ang espada. Isang Great Realm Cultivator ang nais akong hawakan. Sa tingin mo ay karapat-dapat ka. Taong lupa, labis mong binababa ang iyong halaga. Sa mga salitang iyon ay nawala ang kamalayan ni Sam mula sa kanyang katawan, at nang buksan niya ang kanyang mga mata ay nasa isang madilim na mundo siya. Lahat ng nakikita niya ay ganap na kadiliman.
Sa loob ng kadiliman na nasa harap niya ay may dalawang mata na umaagos ng itim na usok. Para sa ilang dahilan ay nakikita pa rin niya ang mga mata sa kadiliman. Ito ang mundo ng espiritu ng espada, kung saan magkakaroon sila ng labanan. Nakikita ni Sam ang kanyang buong katawan, na gawa sa kanyang kamalayan na pinipigilan, ngunit sa isang kaisipan lamang ay nagawa niyang labanan ito at nawala ang pagpigil. Ang madilim na mga mata ay tinitingnan siya ng malalim at may isang boses na umalangaw-ngaw. Hindi ka naman masama, kayang mong makita ako at labanan ang pagpigil. Ngunit hindi ibig sabihin na kayang mong hawakan ako. Malaki ang aking pagdududa na kayang mong kontrolin ako. Sa mga salitang iyon ay nagbago ang anyo ng kadiliman sa paligid niya at ang mga bagay na parang madilim na baging ay nagsimulang umakyat sa kanyang buong katawan. Naramdaman niya na ang kanyang enerhiya ay dahan-dahang kinakain. Nagulat ang espiritu dahil napakalakas ng isip ni Sam. Hindi tulad ng ibang mga tao na ang lakas ng isip ay parang tubig o kahit na gas, ang lakas ni Sam ay parang isang matibay na ladrilyo. Ito ang unang pagkakataon na kailangang gumamit ng espiritu ng ganitong lakas ng pagsisikap para sumipsip ng lakas ng isip. Sinubaybayan ni Sam ang mga galaw sa loob ng ilang sandali bago siya kumilos. Ang kanyang lakas ng isip ay nagsimulang magbago ng anyo at naging isang espada. Ang espada ay kumikinang ng maliwanag na may siksik na liwanag. Inalog niya ang espada at ang mga madilim na baging ay agad na naputol at nawasak. Sa lugar na iyon ay tila may isang kulay abong bahagi na nabuo. Ngunit nang tignan niya ang kanyang katawan ay may isang maliit na bahagi na naging itim. Agad niyang naiintindihan. Ito ay parang isang laro. Kung ganap na maging itim ang kanyang katawan ay matatalo siya at magkakaroon siya ng matinding pinsala sa isip. Kung ganap na maging kulay abo ang buong itim na lugar ay mananalo siya at mapasakamay niya ang Shadow Sword. Higpit na hawak ni Sam ang espada, at isang itim na figure ng tao ang nabuo sa kanyang harap na may hawak na itim na espada. Nagsimula na ang labanan ng mga espada para makuha ang pagtanggap ng isang sandata.